Van Yue. Huayuan. Sumama ka sa akin pabalik sa Hua, at maging asawa ng aking kuya. Ako ang pinuno ng 5 general, ang tunay na anak ng pamilya Guan. 5 general na Guan. Ang pamilya Liu ay wala na, ang ibang mga general. May mga espiritu na ninuno na nagbabantay. Maliban sa 5 general, wala ang kanilang espiritu. Isang grupo lamang ng mga tupa na handa tayo. Ikaw. Patayin. Guro, sinabi ninyo na kapag wala ng pag-asa, maaaring gamitin ang jade na ito. Upang humingi ng kanlungan dito. Sino ka, at naglakas loob kang atakihin ang aking pamilya Hua? Ang pamilyang Liu ng Han Liupsuan. Ang pamilyang Liu ng Han. Ikaw ang supling ng pamilya Liu. Tama. Ito ang gate ng Hong Spring. Maaari mong tawagan ako. Pero pagbantay ng pintuan. Ang Gate of Hong Springs. Iyon ang lugar kung saan pinipigilan ang mga espiritu ng mga general sa nakaraan ang mga tao. Isinasaalang-alang lamang ito bilang alamat. Totoo pala ito. Maniwala ka sa ganyang kalokohan? Siya ay walang kwentang tagapagbantay. Ako ang magpoprotekta sa babaeng ito. Umalis kayo. Gusto mong protektahan siya? Kailangan mo munang yalay ang iyong buhay. Gusto mo ng buhay ko? Karapat-dapat ka ba? Inutusan ako ng aking Panginoon. Matagal na akong hindi nakikipaglaban, Panginoon. Medyo kalawang na ang aking sibat. Huwag na kayong magtalo. May koneksyon ako sa babaeng ito. Hayaan mo akong gawin ito, Panginoon. General Guan Yu, humihiling ng pahintulot na lumaban. Ninunong Guansheng. Kinilala ka ni Guansheng bilang Panginoon. Hindi tama, ang espiritu ni Guansheng ay nawala na sa loob ng 1000 taon. Kahit ang pamilya Guan ay hindi kayang tawagin ang kanyang tunay na anyo. Itanong mo na lang kay Hades ang mga tanong na yan. Yun Chang. Narito ako. Ano? Susundin. Hindi ka pwedeng umalis, kailangan mong sumama sa akin. Babae, huwag mong isipin na dahil nailigtas kita ay pwede mo na akong pagsamantalahan. Hindi ko ibig sabihin iyon, huwag kang magkamali ang pinatay mo. Ay ang pangalawa sa pamilya Hua, alipin ng pamilya Cao. Ang pamilya Cao ay gustong sakupin ang 5 pamilya ng general. Bilang supling ng pamilya Liu at Panginoon ng 5 general. Kung hindi mo ako tutulungan, ang pamilya Guan ay magwawakas. Tapos ka na ba? Hindi pa. Ang matandang nagbigay sa akin ng jade pendant na ito ay gustong-gusto akong gawing. Manugang niya. Sinabi niyang narito ang kanyang anak Kayat. Ito talaga ang jade pendant ng nanay ko. Baka peki ang jade pendant mo. Sinusumpa ko. Ako rin ang magiging asawa mo sa hinaharap. Tulungan mo naman ako, o aking magiging asawa. Maligayang bati, nahanap mo na ang iyong kapareha. Pero hindi yan ang punto. Ang maliliit na angkan ng Hua ay ng api pasa. Aming mga inapo ng 5 tigre, gusto nilang mamatay. Kung hindi lang dahil sa amin, na nagpipigil sa Huangkuan, hindi mabibigyang proteksyon ang aming angkan. Hindi sana nagkaroon ng pagkakataon ang angkan ng Hua na maghari. Lumabas na tayo. Magiging asawa ko sa hinaharap. Wala pa yan sa hula. Ano ba yan? Iniwan mo ang 99% ng iyong lakas. Para pigilan ang pinto ng Huangkuan. Kaya, makakaalis ako ng sandali. Ibig sabihin, ngayon ay 1% na lang ng lakas mo. Tama. Kung ganun, baka gusto mong bumalik na lang. Natatakot ako baka sa labas, bigla ka na lang mapatay ng iba. Mga espiritu ng 5 tigre, sumama kayo sa akin. Mga inapo ng 5 tigre ng Han, angkan ng Marshal St. Guan. Ang plakang ito ay ipinagkaloob ng angkan ni Liu, simbolo ng tunay na 5 tigre. Tara na. Ang bilis mo namang magpakita sa magulang ko. Ang tatay ko ay hari ng angkan ng Guan, mag-ingat ka sa pagsasalita. Walang kwenta. Hintayin mo ako. Dakilang ninuno Guansheng, ang mga angkan sa Longshao. Kami lang ang tunay na inapo ng 5 tigre. Ngayong wala na ang proteksyon ng aming mga ninuno. Ang angkan ni Cao ay pinapadala ang angkan ni Hua para hamunin kami sa laban. At pilitin kaming sumuko. Vala kaming. Pag-azang manalo. Pa maipagtanggol ang huling dangal ng 5 tigre. Vala kaming choice. Kundi gawin ito, sana'y patawarin kami ng ninuno. Hindi pakiusap, patawarin mo kami, ninuno. Tatay. Yue.
Bakit ka bumalik? Huwag mo nang itanong. May gago kasing. Nadala sa akin sa kaniwa. Buti na lang may magiging asawa ko. Kaya nakalabas ako. Magiging asawa mo? Tatay. Siya ay si Luksuan, ang aking hinanap na tagapagligtas. Sa kanyang piling, ang aming mga inapo ng 5 tigre ay may pag-asa. Ano nang nangyari? Mga kasama, bakit ganito ang ekspresyon ninyong lahat? Mukhang ang gagong tinutukoy mo ay sarili ninyong pamilya. Bastos, anong pakialam mo sa aming pamilya? Tatay, totoo ba ang lahat ng sinabi niya? UAR, AMA. Wala na tayong magagawa. Kung hindi tayo sasang-ayon sa kondisyon ng pamilyang Hua, sa laban bukas, siguradong matatalo tayo. Pagkatapos, tatanggalin ang pleke at mawawala ang pangalan natin. Ang pamilyang Guan ay magkakaroon ng pagkukulang. Sa pangako natin sa pamilyang Liu, Tatay, kahit na humina ang pamilyang Guan, hindi naman siguro. Aabot sa mundo na ipagbibili natin ang sarili nating mga inapo para lang mabuhay. Guan Yue, ang dali-dali mong sabihin. Kung may kakayahan ka, ikaw ang lumaban kay Huajon. Nakakaiyak ang kanilang kapalaran, nakakagalit ang kanilang kawalan ng pagpupunyagi. Zeno ito? Ang usapin ng pamilyang Guan ay hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan. Dito, nagmamando ka. Kaninong bata ka? Pamilyang Liu ng Han. Liu Xuan. Sabihin Montag. Zeno ka? Kung tama ang alala ko, ang mga inapo ng 5 tigre ay dapat akong tawaging Panginoon. Anong kalokohan? Ang pamilyang Liu ay matagal nang nawala. Ilang taon na ang nakalipas. Ano ang patunay mo sa iyong pagkatao? Mayroon ka bang anumang bagay na nagpapatunay na tagaliw ka? Meron sana. Pero dinala ito ng aking walang kwentang ina. Zovala P.R.N. Bigla na lang may lumitaw na batang lalaki na nagsasabing siya ang inapo ng pamilyang Liu. At dapat namin siyang kilalaning Panginoon. Anong klaseng kalokohan ito? Maaari kong patunayan na totoo ang kanyang sinabi. Nakita ko mismo na tinawag niya ang espiritu ni Guanchen at pinatay niya si Huayuan. Ano? Kalokohan. Ang mga espiritu ng 5 tigre ay matagal nang nawala. At kaming mga inapo ay hindi man lang makapanghiram ng kapangyarihan ng mga ninuno. At sasabihin mo na kaya niyang hiramin ang espiritu ng ninuno. Guan Yue, inisip mo ang tangga kami? Sandali, anong sinabi mo? Pinatay niya sino? Huayuan. Naku, si Huayuan ay ang kapatid ni Huayun, S.I. Xiaoye. Dali-dali kang sumama sa akin. Dalhin mo itong baliw na bata. Pumunta tayo sa bahay ng Hua. Magpakumbaba at humingi ng tawad, baka sakali. May pag-isa pa tayo. Sila ang dapat magpakumbaba at humingi ng tawad. Pumunta ka na ngayon sa bahay ng Hua. Sabihin mo sa kanila, dapat silang lahat ay dumating at humingi ng tawad. Kung hindi, maghanda na silang mamatay. Nagdala ka ng gulo sa aming angkan ng Guan. Zeno ka ba? Matandang pinuno. Luksuan. Ito. Kahit ang inyong ninuno ay yuyuko sa harap ko. Hinampas Montag ako? Ikaw ang hinampas ko at nagmamalaki ka pangapo ka ng 5 tigre. Nagbibenta ka lang ng anak para mabuhay. Napahiya ang pangalan ni Guansheng dahil sa inyo. Akala mo ba gusto naming magpakumbaba? Kung hindi lang. Nawala ang angkan ni Liu at ang espiritu ng 5 tigre. Hindi sana kami napahiya ng ganito. Lahat ng pamilya ay may sariling problema. Ang aming angkan ng Guan bilang pinuno ng 5 tigre. Sa bawat henerasyon, sinusunod ang aral ng mga ninuno, handang magsakripisyo para ipagtanggol ang dangal ng angkan ni Liu. Ngayon, sa oras ng panganib, kailangan may isang tao na tatayo at magsakripisyo. UR, bilang anak ko, dapat kang maging halimbawa. Walang pagbubukod. Anak, kung hindi ka pupunta, sino ang pupunta? MK. Ordinaryong miyembro ba? Guan Yue, isakripisyo mo ang sarili mo para iligtas ang buong angkan ng Guan. Hindi ba sulit? Hindi ganon. Bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Kasama niya. Walang kwenta ang angkan ng Hua. Kalokohan. Wala siyang kapangyarihan ng dugo. Sino ang kaya niyang talunin? Guan Yue, tanggapin mo na ang katotohanan. Ang munting kasintahan mo ay hindi makakapagligtas sa angkan ng Guan. UAR. Tingnan ko kayo, mga walang kwenta, kayo pa ang mga apo ng 5 tigre. Bilang inyong pinuno. Nakakahiya talaga. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang usapin ng angkan ng Guan ay hindi mo dapat pakialaman. Luksuan, huwag mo siyang pakinggan kung hindi ka kikilos. Talagang wawakasan ang angkan ng Guan. Hindi ba't dahil walang kapangyarihan ng espiritu? Kaya hindi natin sila matalo? Kung ganoon, ibabalik ko ang espiritu ni Guanchen. Ning, ang inyong pamilya Guan. Tama na yan. Nakpupula ka. Ang aming pamilya Guan, mahigit 1,000 taon, na hindi nagawa, tapos ikaw, sa isang salita mo lang, ay magagawa mo? Ang hindi mo magawa, hindi ibig sabihin ay hindi magagawa ng iba. Mas mabuting isara mo ang iyong bibig, huwag mo akong pilitin na sampalin ka ulit. Yun siya. Narito ako. Tutulungan kita sa iyong pakikipaglaban. Sundin ang utos. Kaya ba to? Kung ayaw mong maipabili sa pamilya Hua, ngayon na.
Pumunta ka roon at umupo, mag-focus ka. Tigilan mo ang kakulitan. Walang kwenta yan. 1,000 taon, lahat ng paan. Nasubukan na namin, tapos ikaw, isang dayuhan pagdating mo, ay magtatagumpay? Isara mo ang iyong bibig. Gayon na. Bumalik. Tak umpe. Nagpakita ang ninuno. Nagpakita ang ninuno. Nagpakita. Tagumpay. Kita nyo. Sabi ko sa inyo. Nasisiyahan ka na. Future asawa, salamat sa'yo dahil sa'yo. Nagamit muli ng aming pamilya Guan ang lakas ng mga espiritu. Anong kinalaman niya dito? Ito ay dahil sa aming mga ninuno. Na naramdaman na ang aming pamilya Guan ay nasa dulo na. At naawa, kaya nagpakita para protektahan kami. Tama yan. Ako. Tama na yan. Layas ka dia. Kahit na ibalik ninyo ang lakas ng mga espiritu, kung hindi ninyo maipatawag, ang tunay na anyo ni Guanxing, ang aming pamilya Hua ay patuloy na magiging superior sa inyo. Sila ang nang-api sa akin at nagmamalaki. Ipapadala ko sa pamilya ko. Kami ang gumawa, ano naman? Hindi kami natatakot na sabihin sa'yo, ang amin yung master ay ikakasal sa'yo, para lang sirain ka. At pagkatapos ay ibibigay ka sa iyong master ng Kao. Alam ng lahat na ang gusto niya ay... Mga alipin, sabihin mo kay Huajun na kahit mamatay ako, si Guan Yu, hindi ako magpapakasal sa kanya. Wala kang magagawa. Sabi ng aming yung master na si Huayuan ay namatay dahil sa'yo. Gayon, hindi lang ikaw ang magpapakasal, ang buong pamilya Guan. Lahat ng tao ay pupunta sa pamilya Hua. Yumuko sa altar ni Yang Master Huayuan. Ikaw na isang alipin lang. Anong kayabang-yabang mo? Alipin ako, pero... Alipin ako ng pamilya Hua. Mas mataas ako sa inyong mga... Balang kwentang ta. Hinampas Montag ako? Ang amo ko ay ang iyong master ng pamilya Hua. Si Huajun, siya ay... Hepe ng pamilya Kao, pareho lang kayong mga aso. Anong pinagkaiba? Kahit dumating siya, sampalin ko pa rin siya. Ikaf, ginagaya Montag ako? Tapos na ang pamilya Guan. Huminahon ka, umalis ka na. Anong pakialam mo sa mga usapin ng pamilya Guan? Wala kang pakialam. Gusto mo bang mamatay kasama niya? Tama na. Bago dumating ang sugo ng pamilya Hua, ang ating kasunduan ay kanselado na. Umalis ka na. Kayong nagbenta ng anak para sa kapayapaan. Ngayon sinasabing kanselado? Kanselado na. Matanda ka na, hindi ka ba natatakot? Nadurugin ng iyong master namin ang pamilya Guan? Noon, bulag ako. Pero ngayon, bumalik na ang lakas ng aming espiritu. Paano ako magpapakumbaba sa pamilya Hua? Pagtatalo lang ba? Bukas, sa labanang makikita ang katotohanan. Ganon ba? Hindi ko kayo tinatakot. Ngayon ang pamilya Kao ay nagwawagi sa lahat ng mga pamilyang mandirigma. Zhao Wangzang. Sa 5 tigre, 4 na ang natalo. Ang natitira na lang ay ang pamilya Guan. Kung matalo rin kayo, ang 5 tigre ay mawawala na. Isipin ninyo, kahit gamitin ninyo ang lakas ng espiritu. Kung hindi ninyo maibabalik ang tunay na anyo ni Guanxing, paano? Ayaw makikipaglaban sa iyong master namin? Panginoon, mukhang may dahilan. Ang aming pagbabantay sa Huang Quan ay nagdulot ng pagkawala ng mga hinaharap na henerasyon ng aming mga inapo. Walang dugo. Pwede bang tawagin mga inapo ng 5 tigre? Hindi ito dahilan para maging mahina. Baka may iba silang dahilan. Ito na ang huling pagkakataon. Tanggapin ang kondisyon. Kung hindi, Ito ang plaka ng 4 na pamilya. kung hindi kayo sasang-ayon. Ito ang magiging kapalaran ninyo.
Kung ganun, laban. Kahit ibuwis ko ang buong pamilya Guan, hindi ko hahayaang masira ang dangal ng pamilya Liu at ng 5 tigre. Sa kamay ng pamilya Guan, Ang dangal ng pamilya Liu, ang ningning ng 5 tigre. Tama ang ama ko, walang duwag sa mga inapo ng 5 tigre. Gusto niyang labanan? Eh di labanan. laban. Sige. Kayong mga walang kwentang tao lang? Ayang makipag-away sa pamilya namin, ang Hua? Hindi ba kayo natatakot na puksain ng amin yung master ang pamilya Guan? Matagal na kitang tinitiis. Ano ba ang gusto mo? Parehong bansa ang naglalaban. Hindi pa patayin ang sugo. Anong sugo? Mabuti nga. Ay, kung ito ka. Umuwi kayo. Sabihin mo kay Huajun, labanan. Tinatanggap ng pamilya Guan. Bukas, sa labanan, buhay o kamatayan. Hintayin ninyo, kayong lahat ay mamamatay. Terra. Mga walang utak. Ngayon, wala nang. Pak-isa. Paano na bukas? Shanghai, bukas ang labanan. Kung matatalo ang pamilya Guan, ikaw ang magiging salarin ng pamilya Guan. Malaki pala ang hidwaan sa pamilya nyo. Ang matandang pinuno ay para rin sa ikabubuti ng pamilya Guan. Hindi masama iyon. Hindi mo ba sinabi? Nawala na ang pamilya Liu. Ano pa ang saysay ng pangalang ito? Ang aral ng 5 Tigers, ang tunay na kahalili ng Han, hindi pwedeng galawin. Ito ang pangako ng pamilya Guan sa pamilya Liu. Kahit ilang libong taon pa, ang pamilya Guan ay mananatiling tapa. Hindi ko napakikialaman ang relasyon mo at ni Xiaoyu. Pero si Guan Yu ay anak ng pamilya Guan. Bukas, kailangan niyang maging halimbawa. Umalis ka na ng maga. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi ko maintindihan bakit napakatakot ng pamilya Hua. Hindi ba't aso lang sila ng pamilya Cao? Hindi mo alam. Gaano katakot ang pamilya Kao ngayon? Sa kasalukuyang Longsaw, ang pamilya Kao ang hari. Siyang Master Kao Xiao ay napakatalino. Kasama tatlong dakilang espiritu na sina Huaxiong, Saoxun at Yanmei. Itinuturing na pinakamalakas sa kasalukuyan. Ang pamilya Hua ay mga Kao Xiao. At naging mapagmalaki, nagnanakaw at pumapatay. Ipinapakita nito ang kanilang kapangyarihan. Ang pamilya Guan kumpara sa kanila ay parang langgam. Aot Xiao, masamang tao ka. Kung hindi mo gusto ang pamilya Kao, papatayin mo ang lahat. Taka-bea talaga? Ang ingay mo, mas mabuti pang. Putulin ka at pakainin sa aso. Ang pamilya mo naman, patayin ang lahat ng lalaki, ang mga babae ay dalhin sa Tongke Tower. Pang-api at pagpatay sa mga inosente, ganito kayong walang puso. Balang araw, babalik sa iyo ang lahat ng ginawa mo. Kung babalik sa akin, edi mapupunta ako sa 18 TA level ng impyerno. Sa mundong ito, ang malakas ang nananaig. Tama ba ako? Masamang tao ka. Panginoon, humihingi ng audience ang pamilya Hua. Tanggapin mo sila. Narito ako, Panginoon. Panginoon, ako ay mula sa pamilya Guan, isa sa 5 Tigers. May importante akong bagay. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Si Guan mismo ang may kasalanan. Sa laban bukas, huwag kang magpapaawat. Ito ang espiritu ng iyong ninuno, si Huaxiong. Ngayon, ipapahiram ko ito sa'yo, ngunit may isa akong kondisyon. Gusto kong sumuko sa akin ang 5 Tiger Generals. Ang lahi ng Liu Shu, sa henerasyon ko, tuluyang mawawala. Zuzundin ka o. Mga talunan, akala mo kung sino. Siya nga. Tama, siya ang young master ng pamilya Hua, si Hojun. Kumuha ng life and death lot. Ano na naman to? Mga tuntunin ng laban, bawat pamilya ay magpapadala ng 5 mandirigma para lumaban. Para patas, maliban sa akin at kay Guanzu. Lahat ng makakuha ng lot ay dapat sumabak. Ako na. Edi maklot na lang tayo. Si Guanju, handang mamatay para sa pamilya Guan. Si Guan daw, handang mamatay para sa pamilya Guan. Ang huli. Si Liu Xuan. Ako? Sino gumawa nito? Ako. Tay, si Liu Xuan ang magiging asawa ko, kaya kasama siya. Bilang kalahating Guan. Kalokohan.
Sige na. Hindi naman siya importante. Nga pala, pwede kang hindi sumali. Pero huwag kang magiging pabiga. Hanggang kailan pa kayo mag-uusap? Baka naman tako na kayo? Tara na. Magiging asawa. Ang pamilya Hua. Sino ang ipapadala? Siyempre ako, ang lolo mo. Mali ito. Bakit siya lang mag-isa? Simple lang. Dahil kaya kong durugin ang pamilya Guan mag-isa. Ang lakas ng loob mo. Bakit ka ganyan? Malalaman nyo rin mamaya. Langgam lang kayo. Pumatay kayo ng sugo ng pamilya Hua ngayon. Iyak na papatayin ko kayong mga aso ng pamilya Guan. Lahat kayo ay ihahandog. Magbigay ng kasiyahan sa lahat. Ako na. Huwag na masyadong komplikado. Nagmamadali ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kayong 5. Sabay-sabay na, kayong 5. Sabay-sabay na. Kaya bangken. Ang pamilya Guan ay nakabalik na sa kapangyarihan ng mga kaluluwa. Akala mo ba? Madali pa rin kaming apiin. Ang ingay nyo, tapos na ba kayo? Kung may lakas kayo, sabay-sabay na. Tingnan natin kung paano ko kayo papatayin. Nagpapakamatay. Bakit may nakaupo pa rin doon? Hoy, ano ba ginagawa? Sumabay ka. Ano ang sasama ko? Hindi ko na kailangan kumilos para sa mga walang kwenta. Walang kwenta? Mukhang takot ka. Ayaw mong sumabak. Walang bayak. Guanyue, ito biaang. Taong pinagkakatiwalaan mo? Isang duwag lang. 6 na, hindi siya importante. Pakiusap, mga ninuno, kapangyarihan ng kaluluwa. Oo. Tapos na ba kayo? Ako na ang kikilos. Labanan na. Ang katawan ng kaluluwa ni Guansheng ay malaki. Pero sayang. Pangulo, ano ang gagawin natin? Kaya niyang tawagin ang tunay na katauhan ng kaluluwa ni Huaxiong, Maliito. Bakit ang hina ng aura? Ang kaluluwa ni Huachong. Hindi ba si Kok Xiao ang amo? Bakit ginagamit ni Huachong? Ito ay panalo sa pamamagitan ng aking ninuno. Labanan ang mga basura na gumagamit lang ng lakas ng ninuno. Paano ako matatalo? Huwag kayong matakot, sabay-sabay tayo. Hindi imposibleng manalo. Patayin. Natalo. Tumahimik ka, duwag na takot sa kamatayan. Hindi ka makalaban, nandito ka lang nagsasalita. Pakiusap, ninuno, tulungan mo kami. Binibini. Paano ito nangyari? Ang liwanag ng alitaptap ay hindi makakapantay sa buwan. Ang pinuno ng 5 tigre, pero ang totoo, mga kite lang sila. Walang kwenta. Isang hampas lang, talo na. Hindi pa tapos. Matigas ang ulo mo, di ba? Aliping aso lang ng pamilya Kao. Anong karapatan mo? Hamakin ang mga inapo ng 5 tigre. 5 tigre? Para sa akin, aso lang yan. Anong masama sa pagiging aso? Ngayon, ginagawa ko silang aso. Akala mo ba panahon pa ng pamilya Liu? Ang matalino ay sumusunod sa panahon. Ang 5 tigre ay hindi susuko. Kamtani lamang ang kamatayan. Tumahimik 5 tigre. Hindi dapat labagin ang aral ng ninuno. Ang mga inapo ng 5 tigre ay walang tapang. Ano nang halaga ng kamatayan? Ang mga inapo ng 5 tigre ay tapat hanggang kamatayan. Sa pamilyang Liu ng Han. Ang mga inapo ng 5 tigre ay tapat hanggang kamatayan sa pamilyang Liu ng Han. Hindi ko inakala na ang pamilya Guan ay para sa isang pangako. Sa aking pamilyang Liu, ay gagawin ang lahat. Mukhang ang pamilya Guan ay mayroon din mga tapat at matapat. Gustong mamatay. Binibini. Walang kakayahan. Pangulo, kung magpapatuloy ito, mamamatay ang binibini. Sumuko na, Pangulo. Sumuko na. Umatras. Hindi ako susuko. Para sa 5 tigre, para sa pamilya Guan. Lahat ay pwedeng mamatay, kasama ang aking anak. Anak. Naiintindihan ko. Pamilya Guan. Ang ika-negatibo 872 na henerasyon na estudyante, Guan Yu, ay handang mamatay. Para sa pamilya Guan. Magaling na ang ginawa mo. Ako na ang bahala. Alam ko naman na hindi mo kami pababayaan. Sige na. Zenoka? Ang apelyido ko ay Liu tulad ni Liu Bei. Pwede mo rin akong tawagin. Ang Panginoon ng 5 tigre. Ang kaniliw, Panginoon ng 5 tigre.
Anong kalokohan yan? Ang angkan ni Liu ay nawala na sa loob ng halos 1,000 taon. Pikeng kang gago. Gusto mong maging bayani? Karapat-dapat ka, ba? Wala kang pakialam kung karapat-dapat ako o hindi. Pero naniniwala ka ba? Na kaya kitang durugin ng isang kamay lang. Tama ba ang narinig ko? May espiritu na ninuno ng pamilya Hua na tumutulong sa akin. Durugin mo tak ako? Ang espiritu ng isang mababang uri na general. Sa akin, basura lang yan. Kung ganun, meron ka beng. Espiritu mas malakas kaysa sa akin. Siyempre meron at higit pa sa isa. Naniniwala ba kayo? Naniwala ko. Anong oras na? Naglolokohan pa kayo. Paalisin na yan, nakakahiya. Kung ganoon, ipakita mo na sila. Makita ng lahat. Sige, tutuparin ko ang gusto mo. Nasaan ang 5 tigre? General Zhang Fei, General Ma Chao, General Fang Zong, General Guan Yu, handang magsakripisyo para sa aming Panginoon. Imposible. Ang espiritu ng 5 tigre ay matagal nang nawala. Mga kasama, lumabas kayo at magpakilala. Isang hamak na langgam na walang dugong maharlika. Pero may ganitong lakas ng espiritu, hindi ito normal. Kapag ang isang tao ay sapat na malakas, ang lahat ng patakaran ng mundo ay magpapadaig sa kanya. Ano? Hindi, itong enerhiya na ito. Ano? Ninuno? Tumahimik ka. Sabihin mo ang pangalan ng kalaban. Sino ang lalaban? Ang nakaraan ba ay makakalimutan dahil sa katandaan? General Huangzong ay handang lumaban, sakay ng kanyang pulang kabayo. Naglalakbay sa walang hanggan, hawak ang mahabang sibat, kayang pasukuin ang daang kabayo. Ako si Ma Chao ng Ziliang. Sino ang haharap sa akin? Isang matapang na puso para pigilan ang gulo. Ang mahabang sibat sa kamay ay magpapatatag ng kaharian. Si Zilong ay handang lumaban. Si Zhang Yi din ang yan ay narito, handang makipaglaban hanggang kamatayan. Nagpapanggap lang, mga talunan noon pa man. Pahinga muna kayo, mga kasama. Ako lang ang kailangan, Panginoon. Si Yun Chang ay handang lumaban. Payag. Imposible. Ito ay talo ni Guansheng na ninuno. Nagbibenta ng ulo, inumin ninyo ang inyong alak. Panoorin niyo kung paano kukutan ang kalaban. Iobia ito, ang espiritu ng 5 tigre. Hindi ba't matagal nang nawala? Bakit sila muling nagpakita? Ang aking pamilyang Guan, nagbantay ng 1,000 taon. Sa wakas ay dumating na. Ang ninuno ay bumalik. Mula ngayon, sino pa ang maglalakas loob na apihin ang aking pamilya? Ang ninuno ay nagpakita. Pagpalain ng langit ang 5 tigre. 5 tigre. Hindi ko inakala ang espiritu ng ninuno ay tunay na nagpakita sa mundo. Baka siya ay ang kaniliw? Imposible. Ang pinuno ng Kao, may 3 dakilang espiritu, ay hindi matatalo. Kahit na ikaw ay ang kaniliw, paano ka makakaroon ng 5 tigre na sumusunod? Pala ka sa balon. Kung nakita mo ang aking 10,000 bandila na sumira sa impyerno, baka mamatay ka sa takot. Kalokohan. Mga panlilinlang lang ito. Tingnan mo, ilalantad ko ang totoo mong anyo. Kaya mo bang tanggapin ang aking sibat? Bakit hindi? Isang peke lang, mas malakas ka ba sa mga talong iyon? May proteksyon ako ng ninuno, papatayin kita. Parang pumatay na manok o aso. Yun Chang. Panoorin mo, ang sibat na ito ay magiging astig. Sige. Nakatayo lang ako dito. Kung gumalaw man ako ay magiging anak mo. Kaya handa ka na ba? Simulan na. Ninuno. Ang espiritu ng aking ninunong Hua, nawala na ba? Isang sibat lang? Ang pinuno at ang ninuno, hindi man lang nakasagot sa isang sibat. Baka, totoo ang sinabi niya kanina. Isang karangalan na masaksihan. Ang pagkilos ni Guansheng na ninuno, walang pagsisisi sa buhay na ito. 5 tigre. Mga pamamaraan ng demonyo. Mga panlilin lang. 5 tigre na talo, sino ang maglalakas loob? Karapat-dapat ka ba? Sumusuko ako. Hindi na ako lalaban. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang buhay mo ay walang kinalaman sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit ang 5 tigre, linungisan ang pangalan ni Guansheng. Dadaling kita sa ancestral temple ng pamilyang Guan. Upang humingi ng tawad. Ako ay pinuno ng Hua, General ng Kao. Humihingi ng tawad sa mga walang kwenta? Imposible. Akala mo ba nagtatanong ako? Mga tao ng pamilya Hua, makinig kayo. Sabihin niyo sa taong may apelidong Kao sa loob ng 1 oras. Pumunta siya sa pamilya Guan para hanapin ako, kung hindi. Bilis, pumunta kayo sa pamilya Kao at humingi ng tulong. Huwag Xiaoyu, Ikaf, paano ka? Sumasamba sa kapangyarihan, nang aagaw ng hindi sayo, magnanakaw ang tawag dyan. Ikaw pa mismo ang nakipagkaibigan sa magnanakaw. Alam mo ba kung ano ang nagawa mo? Ano ang nagawa ko? Dinala ko ang taksil ng pamilya Hua dito.
para magmano at humingi ng tawad sa mga ninuno ng 5 tigre. May problema ba? Siya ang pangunahing tagapagmana ng pamilya Hua, Heneal ng pamilya Cao. Paano mo nagawang? Kahit na ang pamilya Cao ang dumating ngayon, kailangan din nilang lumuhod dito at humingi ng tawad. Balang-galang. Ginagalit mo ang pamilya Cao. Ang pamilya Guan ay masisira. Gusto mong mamatay. Huwag mo kaming isama sa kapahamakan. Tama, Zia. Hindi mo kayang labanan ang pamilya Cao. Pakawalan mo ako agad. Pakawalan ka. Ngayon, hanggat hindi ka nagmamano at humingi ng tawad. Kahit na ang hari ng langit ang dumating, hindi pwede. May lakas ka pa ng loob na maging bastos? Bilis, pakawalan ang pangunahing tagapagmana. Humihingi ka ng tawad sa kanya, dadalhin kita sa pamilya Cao. Humingi ng kapatawaran. Paano kung ayaw ko? May lakas ka pang tumanggi? Maliban kung gusto mong mamatay. Hindi, mali. Matandang pinuno, ito ang taong tumulong sa pamilya Guan. Na manalo sa labanang ito, ang ating tagapagligtas. Nanalo sa labanan? Paano nangyari iyon? Sabi ko na nga ba, basta't nandito siya, ang mga inapo ng 5 tigre. Basta na. Emga hanggal kayo. Kapag nagalit ang pamilya Cao, sino ang mananagot sa mga kahihinatnan? Mga walang tibay ng loob. Pinapalakas ninyo ang loob ng iba. Ilan niyo sa inyong arat. Dahil lahat ito sa iyo, maaari sana nating ayusin ito ng tahimik. Ngunit ngayon, lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Paano natin ito ayusin? Ano ang gusto mong gawin? Maliban kung mamatay ka, hindi maayos ang sitwasyong ito. Matandang pinuno, ano ang sinasabi mo? Siya ang tagapagligtas ng pamilya Guan. At inapo din ng pamilya Liu. Huwag kang manggarap. Ang pamilya Liu ay wala na. Kahit na nandito pa ang pamilya Liu, abala sila sa sarili nilang mga problema. Sino ang magliligtas sa atin? Binago ko na ang isip ko. Ikaw at siya, lumuhod kayo dito. At humingi ng tawad sa mga ninuno ng 5 tigre. Balang-galang. Akala mo ba madali akong apihin? Emgata. Tagapagpatupad ng batas. Matandang pinuno ng angkan. Ito ay isang malaking pagkakamali lamang. Umalis ka. Walang utang na loob ng mga inapo. Nagpapahintulot pa ng isang dayuhan. Namang api sa angkan nating Guan. Emga Duvak. Kayo'y nagpapakasarap sa likuran habang kami sa harapan. Ay nagbibuhis ng buhay para sa angkan. Anong karapatan ninyo? Na magsalita ng ganyan? Anong karapatan? Dahil ako ang nakatatanda sa iyo. Ang aking karanasan ay higit pa sa iyong kaalaman. Gusto mo pala ng asin eh. Duwag sa sariling tahanan. Tumigil ka. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Kung hindi ka mamamatay, hindi mapapatawad ang galit ng angkan Cao. Zugurin ninyo sila. Yun Chang. Walang katapatan, walang pagsisisi, ikaw ang dapat. Pagpatira pa sa mga ninuno ng 5 tigre. Ikaf. Paano mo nagalaw ang sandata na ninuno? Baka naman. Ikaf talaga ang inapo ni Liu? Sabi ko na sa iyo eh. Ayaw mong maniwala. Ang paghihimagsik laban sa Panginoon, alam mo ba ang parusa? Lumuhod. Bulag ako sa katotohanan. Panginoon ko, nagkasala ako. Sabihin mo sa kanila. Si, mga ninuno naming dakila. Ako'y inaping anak na nagkakasala. Pagpupugay sa Panginoon. Kung may kasalanan ako, aminin ko, magbayad na lang ako. Pero, ang pagpatira pa sa kanilang ninuno, hindi kailanman. Talaga? Kung ako'y luluhod, ang angkan Hua sa harap ng Cao, ay hindi na makakahiya pa. Kung hindi ka luluhod ngayon, baka wala ka ng ulong luluhuran. Sige na, luluhod ako. Huwag kang luluhod. Zia, siya ang pumatay sa espiritu ni Huachong. At nangahas pang sabihing dapat personal na kunin ni Panginoong Cao ang aming binata. Ang lakas ng loob. Ginagalaw mo ang tauhan ng angkan Cao. At hinamon mo pa ang aking kuya. Ilang bises ka ba mamamatay? Ano ka ba? Siya ang ikatlong kapatid na babae ng Cao. Ang nobya ni Hua Jun, si Cao Meng. Si Cao Xiao mismo ay takot na pumunta. Kaya ikaw ang pinadala nitong babae. Karapat-dapat kabia? Abala ang aking kuya sa pagtatayo ng bulwagang bayani. At bukas ay tatanggap pa ng mga general. Walang oras para sa... Enggahamak na tulad ninyo. Kaya ikaw ang ipinadala para harapin ang hamak kong tulad ko. Tangina mo, bakit ka pa nakaluhod? Nandito na ako. Tumayo ka na. Sino nagsabing pwede kang tumayo? Lumuhod ka. Parang wala lang akong presence sa iyo, ha? Sinabi kong tumayo ka, hindi mo ba naririnig? Lumuhod ka. Tumayo ka. Lumuhod. Ikaf. Mag-usap muna kayo. Duwag ka talaga. Nakakapagtaka, bakit ka natatakot? Ang lakas ng loob ng Guan family na makipag-away sa Cao family. Kung hindi lang gustong kunin ng kuya ko ang 5 tigers ninyo, kayang-kaya naming lipulin ang Guan family sa isang salita lang. Third miss,
Hindi Zia Takakvan family. Zia, nagpapakilala pa siyang descendant ng Liu family. Liu family? Hindi ba't naglaho na sila? Naglalaho. Ano? Hindi mo alam yung malaking labanan noon? Pagkatapos matalo ang Liu family, tumakas sila sa loob ng maraming taon. Maliban sa babaeng Sun na yun, parang ikaw lang ang pangalawang lumabas na nagpapakita. Son, baka ang sinasabi niya ay sinanay kong si Sun Xianglan. Ano pa ang alam mo? Sabihin mo. Marami akong alam, pero bakit ko sasabihin sa'yo? Kung hindi mo sasabihin, marami akong paraan. Basta, Hindi ako nakakamali, no? Nagbabanta ka sa akin? pwede mo iyang intindihin. Sa buong buhay ko, bukod sa kuya ko, ikaw ang una na nangahas na magsalita sa akin ng ganyan. May limitasyon ng pasensya ko. Kung magsasabi ka ng totoo, mapoprotektahan kita at pwede mong dalhin ang tao. Kung hindi, Kung hindi ano? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Isang lalaking, walang kapangyarihan, kaya kitang patayin gamit ang isang kamay lang. lahat ba kayo mahilig magsabi ng ganyan? Gusto mong magsalita ako? Ayaw ka o. Ayaw mong ibigay. Marami akong paraan para mapasubo ka. Huwag kang magalit. Pag-usapan natin ito ng maayos. Anong pag-usapan? Di ka matututo hanggat di ka nasasaktan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang spirit na hiniram sa akin ng kuya ko. Si Tiger Agiatsuchu, Tiger Edith, ikaw ang nakapagawa siya niyan. meron akong ilang mga kaibigan niya dito. Bakit di? Natin sila ipakilala. Nagpapanggap ka pa rin. Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para tawagin si Guansheng. Pero siguradong malaki ang naging gastos nito. Hindi mo na ito magagawa ulit. Puro siya ang tinatawag, nakakasawa na. Yay, Narito ako, aking Panginoon. lumabas ka, makipagkita sa ating matandang kaibigan. Tunay na susundin. Ano ito? Masamang gawain. Xuchu, nasan ka? Ano ang nangyayari? Bakit hindi ka lumalabas? Hindi siya lalabas. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang mga mandirigma ng pamilya Kao, hindi matatakot sa iyong mga masasamang gawain. Siguro hindi ko lang nagawa ng maayos. Subukan natin ulit. Xuchu, nasan ka? Ano ang nangyayari? Bakit hindi ka lumalabas? Nasaan ang 5 tigre? Narito kami. Ang matandang kaibigan ni Yaid, ang yabang. Puntahan niyo siya at dalhin dito. Tunay na susundin. Tumakas si Xuchu. Ang espiritu ni Xuchu ay tumakas. Kung hindi siya tatakbo, maghihintay ba siya sa Huangquan? Kasama ni Huaxiong. Ngayon, may oras ka na bang makipag-usap sa akin? Pagkabalan mo tak ako. Iniutos ko sa iyo, pakawalan mo ako. Ikaw ang mahalagang anak ng pamilya Kao. Ang kapatid na babae ni Kao Xiao. Paano mo ito nagawa? Ano ang hindi ko kayang gawin? Lahat ng tao ay mamamatay. At pupunta sa Huangquan. May espesyal ka ba? Huwag mo na siyang galitin. Hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Kung ano ang sinasabi niya, gagawin niya. Ngayon, ako ang magtatanong. At ikaw ang sasagot. Saan napunta ang babaeng Sun? Narinig ko lang sa aking kuya na parang pumunta siya sa pamilya Hua. Hindi ko alam. Wala akong kinalaman diyan. Sa inyong mga kakayahan, hindi niyo siya mapipigilan. Ano ang susunod na plano ng pamilya Kao? Sasabihin ko na rin sa iyo, ang aking kuya ay nag-anyaya sa mga mandirigma ng buong mundo upang itatag ang grupong Ying para atakihin ang isang lugar. Anong lugar ang kanyang gustong atakihin at bakit niya ito ginawa? Parang tinatawag itong Pintuan NG Huangquan. Lalabanan niya ang pinto ng Huangquan. E ano naman? lahat ng pamilyang mandirigma, sinupil na ng kuya ko. Isang sira-sirang pinto lang, bakit ka nagpapanik? Interesting. Inisip kong malaki ang balak ng pamilya Kao. Pero hindi ganito kalaki. Kayong pamilya Kao. Gustong-gusto niyong mamatay ah. Medyo may kakayahan ka, pero sa harap ng kuya ko, isang malaking langgam ka lang. Kung matalino ka, sumunod ka na sa pamilya Kao, maging boytoy mo ako. Ang kayang ibigay ng pamilya Guan. Sampung beses ka o doblehin. Hindi offered, Miss Ikaw. Tumahimik ka. Walang kwenta, puro kapalpakan lang ang bakmuntag. Kung hindi lang utos ng kuya ko, akala mo gusto kita. Ngayon, Ibigay mo na ang sagot mo. Pamilya Kao, tinapakan niyo ang mga tao ko, sinara ang daan ko. Sinira pa ang trabaho ko. Ngayon hingi kayo ng sagot sa akin. Sige, makinig kayong mabuti. Bukas, maghahanda ng malaking piging ang pamilya Kao, pupuntahan ko mismo. At ibibigay ko sa kanya ang isang malaking regalo. Laso ka. Ano na hindi ko kayang gawin? Xiaoyu, patayin mo siya. Matagal ko nang gustong gawin ito. kuya, tulungan montag ako. Ingat. Hindi nasaan siya. Huwag ka nang maghana. Naipadala ko na siya. Kaya pala ang bilis tumakbo ni Soju. Nagpunta pala para magbalita. Ikaw si Kao Xiao. Ako si Cao Chen ba? Pangalawa sa pamilya Kao. Pero ikaw, wala kang karapatan na makaharap ang kuya ko. Eh kung patayin ko ang pangalawa niya, makikita ko na siya. Di ko alam na nakakatawa ka pala.
Pero hindi ako pumunta dito. Para makipag, away. Dala ko lang ang mensahe ng kuya ko. Para sa iyo. Anong mensahe? Alam ng kuya ko na ikaw ang tagapagbantay ng pinto ng Huang Kuan. Bukas, itatayo ang Pavilion of Heroes. Basta't suzuko ka sa harap ng lahat ng pamilyang mandirigma. At ibigay mo ang iyong 5 Tiger Spirits para tulungan ang kuya ko. Sakupin ang Huang Kuan Gete at kunin ang mga kaluluwa. Ang ating mga lumang at bagong away ay mabubura at dagdag pa. Bibigyan kita ng posisyon ng hari o prinsep. Kung kaya niyang maging aso ko, maaari ko rin siyang gawing hari. Akala mo takpi anak bibiro ako? Ikaw ang unang nagbiro sa akin. Ang Huang Kuan Gate ay may kinalaman sa kapalaran sa katauhan. Ang pamilya Cao, para sa sariling interes, ay gumagawa ng mga baluktot na bagay at gustong gawin ako. Tagabantay ng Huang Kuan para maging aso nila. Sa tingin ko, ang pamilya Cao ay talagang gustong mamatay. Isa ka lang nabante. Akala mo hindi ka matatalo? Subukan mo kung kaya mo. Huwag na, dala ko na ang mensahe. Kung matalino ka, pumunta ka na sa pamilya Hua. Kung mahuli ka, mag-ingat ka sa babaeng may apelidong Son. Baka mawala ang buhay mo. Walang duda, nasa kanya si Dianwei. Ano ang ibig niyang sabihin? Yung Son? Baka nanay ni Shenggong? Hindi pwede. Kung maglalaban sila, baka siya ang matalo. Huwag na masyadong magsalita. Nangangati na ang kamay ko. Panginoon, hahabulin ba natin? Malapit ng gabi. Pupunta ako sa pamilya Hua para makita kung ano ang kanilang balak. Sasama ako sa iyo. Kayong, mga iba pang 5 tigre. Bukas, sumama kayo sa akin sa pamilya Cao para magbigay ng regalo. Ano ang nangyari? Ang pamilya Hua ay winasak. Lahat ay isang patay lang. Isa siyang eksperto. Ang pamilya Hua, marami sila. Pero pinatay lang ng basta-basta. Sino ang gumawa nito? Kumusta ka? Maaari ka pa bang magsalita? Sino ang pumatay? Hoy, Dumating ka rin. Ang tagal mong hinintay, nalanta na ang mga bulaklak. Sino ka? Sino ako? Kung matalo Montag ako, saka Montag malalaman. Baliw ka. hoy, sa tingin ko, baka may mali ka. Hindi kami last pamilya Hua. Hindi importante. Gusto ko lang siyang labanan. Kaya Montag PA? Walang tulong ng Martial Soul True Body. Tunay na lalaki, isa sa isa. Sa tulong ng Martial Soul True Body, may pag-asa ka pa. Walang tulong ng Martial Soul True Body, tiyak na kamatayan mo. Ang ibig mong sabihin, ang iyong sariling lakas ay mas malakas pa sa Martial Soul True Body. Maaari mong intindihin ng ganito. Kaya bang? Ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Yuksuan, mag-ingat. Paano ito nangyari? Napakahina. Mula sa sandaling sinubukan mong saktan ako, tiyak na handa ka ng mamatay. Kung ayaw mong sabihin kung sino ka sa susunod mong buhay, siguraduhin mas maaga mong sasabihin sa akin. Tigilan Montag. Ate, Ang taong hinahanap mo. Ako. Ikaw ang nasa pamilya Sun. Ikaw ba ang nasa pamilya Sun? Ang panganay na babae ng pamilya Son, si Sun Wanking. Magandang araw. ang pangatlo sa pamilya Son, si Sun Han, nagpapakilala. Ang pamilya Sun mula sa Jiangdong. Ang pamilya Cao ay nagnanais ng kapangyarihan, nagnanakaw at pumapatay. Noong nakaraang araw, sinubukan nilang pilitin ang pamilya Sun na sumuko. Kaya't ako'y kanilang dinukot at ikinulong sa pamilya Hua. Sa puntong ito, may pareho kayong paksa. Kaya, upang iligtas ka ng kapatid mo, winasak niya ang buong pamilya Hua. Ang pagpatay sa buong angkan ay hindi ko magagawa. Si Kao Xiao ang gumawa. Si Cao Xiao, ito. Hindi ba't ang pamilya Cao ang amo ng pamilya Hua? Dahil siya ay isang baliw na hindi mahuhulaan. Nabigo ang pamilya Hua sa kanilang trabaho at nawala ang kaluluwa ni Hua Chong. Siyempre, kailangan siyang patayin bilang babala. Kaya, espesyal siyang nagmula sa Jiangdong para sa akin. Dahil, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. E ano ba yun? Kaya matagal ko nang gustong makipagkita sa iyo para sa aking ate. At ngayon, napatunayan. Ikaf. Talagang karapat dapat. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pangalan mo ay Liu Zuan. Ang iyong ina ay si Sun Xianglan. Tama ba? Kaya, umuwi na ang nanay ko sa Jiangdong. Hindi siya nagtagal at umalis din agad. Bago siya umalis, itinakda niya ang isang kasal. Kasal. Kasal saan? Zino PABA? Sa pamilya Son, ako lang ang tunay na anak na babae. Isang tunay na anak na babae. Liu Xuan, ako. Ang iyong nobya. Ano? Nobya. Liuksuan, ano to?
Kalmahin mo muna ang sarili mo. Hindi ako makakalma. Sabi niya, nobya na siya. Eh ako? Ano ako? Ano ang kinalaman mo? Siya ang magiging asawa ko. Nagbibiro ka ba? Kailan pa naging magiging asawa mo siya? May patunay ako ang Jade ng nanay niya. Ikaw, salita lang. Gusto mo agawin ang lalaki ko? Pakilinaw mo nga, Kamiyang. May basbas na magulang at tagapagkasundo. Ikaw ang nang-agaw. Subukan mong ulitin. Anong problema kung ulitin? Babay ka. Ikaw ang babae. Alam mo ba ang nauna? Ano sa Tama na. Pwede bang makapagsalita muna ako? Sabihin Montag. Ang nanay ko, hindi siya mapagkakatiwalaan. Sa tingin niyo, posible kaya na? Ako siyang mawala ng tagapagmana ang pamilya Liu kaya. Ako, isang tunay na anak ng Guan, hindi ko tatanggapin. Ang pagbabahagi ng asawa. Hayaan nating si Liu Xuan ang magdesisyon. Pipiliin ka ba niya? O ako? Tama na, ate. Kahit ako ang pipiliin niya. Papakasal ka ba sa kanya? Hindi. Eh bakit ka pa nakikipag-away? Gusto ng Ed ko. Pero papayag ba ang pamilya Kao? Pamilya Kao. Ano na kinalaman nila? Bago kayo dumating, naglaban na kami ni Kao Xiao. Hindi nyo may isip kung gaano siya katakot. Isang galaw lang, winasak niya ang loob ko. Ang mga taong ito, pinatay nila ang pamilya Sun bilang babala, at babala rin ito sa inyo. Dito sa Longshao, kung sino man ang magpapagalit sa kanya, kaya niyang lipulin ang buong angkan. Kaya, natatakot ka na. Oo. Kung hindi siya pakakasalan ng ate ko, pati ang pamilya Sun ay lilipulin. Ayoko kayo hinihintay dito. Ayoko lang ng ate ko na magkaroon ng pagsisisi. Ganun lang. Anong pagsisisi? Ano nang ginagawa niya? Ano ba yan? Sabi ng nanay ko, kapag nakilala ang sinisinta. Ibigay daw ang minanang hairpin na ito sa kanyang kamay. Para, hindi na siya makatakas sa akin habang buhay. Pero sa totoo lang, hindi naman gumana. Pero kahit papaano, alam ko na ang itsura ng magiging asawa ko. Liu Xuan. Ikaf. Talagang tipo kao. Sayang lang. Liu Xuan. Umalis ka na sa Longshao. Hindi mo kaya si Cao Xiao. Hindi mo ako maliligtas. Ni Ong 5 Tigers man. Wala kaming choice. Pero ikaf meron. Tumakbo ka na. Future brother-in-law kung maikli ang buhay. Lumayo ka ng malayo. Magtago. Baka zakali. Mabuhay ka pa. Liu Xuan. Tama naman sila. Halatang pinuprobolta ka lang nila. Alam ko. Kahapon nasugatan ka sa laban. Ngayon naman, ginabayan mo ako maghapon. Pumunta ka na sa klinik para magpagamot. Eh ikaw, Uwi ako sa Guan family. May naghihintay sa akin doon. My lord, gaya ng iniutos ninyo, tinipon ko na ang lahat. Ang mga pamilyang Zhang, Zhao, Ma, at Wong, nagpupugay sa inyo, MY Lord. Walang anuman. Mangyaring kumuha ng insenso. Si Liu Xuan, ang ina ko ng Han, kasama ang 5 angka ng tigre. Bumabati sa mga ninuno. Ang pagbaba ng bundok na ito ay dahil sa kalupitan ng pamilya Cao. Para sa sariling kapakanan, pinagsasamantalahan ng mga tao, nagnanakaw at pumapatay, na nagdulot ng paghihirap ng mga tao. Ako si Liu Xuan, nanunumpa sa mga ninuno. Isusumpa ko ang dugo ni Cao upang ialay sa sambayanan. Upang maibalik ang kapayapaan sa mundo. Masama ang balita. Guan Yue. dinukot si Guan Yu ng mga tao sa klinika. Sino ang gumawa nito? Ang pamilya Cao. At iniwan nila ito para sa iyo. Cao Xiao. Bukas. Punta ko sa pamilya Cao. Paano ito maaring mangyari? Handa kaming sumama sa iyo. Kung ako mismo ay matatalo, ano ang silbi ninyong sumama? Tama na, alam ko ang aking ginagawa. Mahirap ang panahong ito para sa inyo. Ang kahihiyan na ibinigay ng pamilya Cao sa 5 tigre, babayaran ko ng husto. Binabati kita.
Ngayon, ang aking pamilya Yuan, at ang pamilya Dong bilang kinatawan, kasama ang daang angkan ng mga general. Binabati ang pamilya Cao sa pagtatatag ng Hall of Heroes, ang pag-isa ng Longshao. Malapit ng matupad. Salamat sa inyong lahat. Kahapon. Ang pamilya Sun ay nagpakita na ng pagsunod. Ngayon sa Longzu, ang 5 angkan ng tigre na lang ang natitira. Ngunit, hindi na sila magtatagal. Hindi tama. Ako ay nakarinig. Ang nawawalang pamilya, Liu sa loob ng 1,000 taon, may isang ina pong lumabas. Sa unang pagkakataon, tinalo ang pamilya Hua. Talagang ikinahiya ng aming pamilya Cao. Ikaf. Narinig, isang simpleng inapo ng pamilya Liu. Hindi dapat katakutan. Pagbati sa Batang Panginoon Cao. Kuya, Batang Panginoon Cao, maraming sismis kamakailan. Kanina si Sansan ay binanggit din ang inapo ng pamilya Liu. Ngayong dumating ako, ay upang bigyan kayo ng kapanatagan. Ipakilala ko sa inyo. Ang dalawang ito ay ang iming Bilanggo. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Guan, Guan Yui, at iyon ay ang panganay na anak na babae ng pamilya Son, San Van King Ziempre. Lahat sila ay may isang pagkakakilanlan, bilang kasintahan ng angkan ni Liu, na hindi pa kasal. Ano? Inapakan ko ang kanyang mga tauhan, inagaw ang kanyang babae. Kung talagang malakas siya, bakit hindi siya nagpapakita? Ang dahilan ay simple, natatakot siya sa angkan namin, sa mga Cao. Hindi siya makapunta. Traitor na Cao. Lumabas ka at salubungin ang iyong ninuno. Future husband, alam kong darating ka. Liu Zuan, hindi ka dapat pumunta. Tulong ng montag ako, Panginoon. Ikaw si Liu Zuan? Narito ang iyong lolo. Malakas ka iangkat mo. Narito na ako, ano nang magagawa mo? Gusto mong mamatay. Mga tauhan, sandali. Ang lahat ng bisita ay welcome ngayon. Ay ang kasal ng angkan namin, ang mga Cao. Kung may bisitang dumating, bakit hindi? Tanungin kung ano ang kanyang pakay. Marami kang ginawang kalokohan sa likod, hindi mo ba nakikita? Kung ano ang aking pakay? Ang tanong na ito, ay dapat ako ang nagtatanong sa'yo, dahil ikaw ang pumunta. Hindi mo ba nakikita ang dami ng tao sa aming Cao Manor? Ang laking okasyon, daan-daang pamilya ng mga general, sumusuko sa akin. Ang mga pangyayari sa mundo ay nasa aking mga kamay, isang salita ko lang. Sila ay handang mamatay para sa akin. Ikaw, anong laban mo sa akin? Pero, kung luluhod ka, at humingi ng tawad, maaari kitang patawarin. Kasama ang mga inapo ng 5 tigers, bigyan ng pagkakataon. Karapat-dapat ka ba? Daan-daang pamilya ng general. Sa akin, sila ay isang grupo lamang. Ng mga walang kwenta, madaling lipulin. Mayaping, zinukabi hindi na kailangan pang kumilos siyang Master Cao. Kami lang. Isang laway bawat isa. Pwedeng ikamatay mo. Maganda, nakakatuwa. Ang ipinundar kong kaharian, bakit mo? Iniisip na walang kakayahan? Ang mga sumasamba sa inyong angkan, ano ng klaseng tao yun? Walang iba kundi mga duwag, mga alipin. Natatakot ako. Maganda ang balat mo. Saan ba siya kumukuha ng tapang? Baka naman. Nasugatan mo lang ang pinakamahina sa mga tauhan ko. Ang pamilya Hua. Akala mo talaga, wala kang katapat sa mundo? Ano, ayaw mong tanggapin? Subukan natin. 5 tigre. Napakalakas ng kanyang aura, pero mukhang ordinaryo lang. Paano siya nagkaroon ng ganitong lakas na kaluluwa? Ikaw pa ang mag-insulto sa magiging asawa ko. Natatakot ka na. Mamatay ka sa takot. Ang nakita ko noon ay maliit na bahagi lang ng kanyang kapangyarihan. Kuya, ang 5 tigre. Mukhang hindi ka naman bulat. Kahit totoo man o hindi, kahit bigyan kita ng 100 tapang, hindi ka maglalabas ng gulo sa Cao Family Manor. Subukan natin. Ikaw ba ang bababa para mamatay? O ako ang akyat para kitang patayin? Gusto mo akong patayin? Ako dapat ang nagtatanong sa iyo. Nakaupo lang ako rito. Ikaw, may lakas ka bang lumapit? Para hamunin ang kuya ko, wala kang karapatan. Para sa iyo, hindi na kailangan ng kuya ko. Hindi mo ka ako malalagpasan. Wala naman sa inyo ang kaluluwa ni Natsuchu at Lian Wei. Kaya kayang-kaya kayong talunin. Paano kung kasama kami? Sa harap ng Heroes Pavilion at ng mga pamilyang mandirigma, hayagan mong hinamon ang pamilya Cao. Tapos ka na. Little cutie, Yaidi. Ako? Aking pasyon. Ang daming basura, labas na at maglinis. Susunod, sabay-sabay tayo. Kunin natin ang ulo niya bilang handog kay Cao. Patayin. Maingat.
Ang lakas naman niya, Limang Tigre, Sandpfeil. gaya ng inaasahan ko. Liu Xuan, higit sa isa ang kaluluwa mo. Kaya, handa ka na bang mamatay? Sinasabi nila, may 4 na kaluluwa kang kasunod, wala kang katapat. Pero para sa akin, nakakatawa talaga. Anong kaya bang Montag? Kahit wala si Guansheng. May kaluluwa ka pa ni Zhangfei. 2 kaluluwa lang ang meron ka, mga kaluluwa tulad nito. Ako, meron akong 5. Imposible. Kung meron ka ng 5, bakit ngayon ka lang nagsasabi? Abala ko palagi, araw-araw, sa pagliligtas ng mundo. Pagprotekta sa mundo. Liu Xuan, hindi ka ba naging tanga sa pagbabantay ng pinto? Nakakatawa ka pa. Napatay ko na si Huak Seong. 2 espiritu na lang ang natitira sa'yo, si Huchai at si Ilay. 5 laban sa 2, masasaktan ka talaga. Pag-isipan mo na lang, kung paano mo mapoprotektahan ang murang buhay mo. Sino naman ang nagsabing? 3 espiritu lang ako? May 5 Tiger Generals ang pamilya Liu, ang pamilya Cao, ay mayroon din 5 Elite Generals. Magpakita na kayo. General Zhong Liao, General Eugene, General Zhong He, General Xu Hu, General Yu Ying. Handang magsakripisyo para sa pamilya Cao. Liu Xuan, mula pa lang sa simula ay mali ka na. Ngayon, hindi ako ang babagsakan mo, kundi ako ang babagsak sa iyo. 5 elite generals. Paano kaya yan? Ang lakas ng 5 general na ito ay kapantay ng 5 tigers. Kasama pa si Huchi at Ilay, 7 espiritu. Sa mundo na ito, sino pa ang makakalaban kay Cao Qiao? Sabi ka unang gabi hindi niyo maisip kung gaano siya kakilabot. Ang kahabag-habag na bayaw ko, baka malagay sa peligro. Si Cao Xiaozhu ay kinikilala bilang pinakamalakas. Karapat-dapat. Nakakagulat talaga. Mabuti. Ngayon, tingnan natin kung ano pa ang ipagmamalaki ng batang ito. Hindi namin alam na ganito pala kalakas si Kuya. Ono on 5 Tiger Generals, Pito Laban es Alima. Gagawin kitang 5 aso. Kao, nagbigay ka ng sorpresa sa akin. Nakakatawa ka pa? Sasabihin ko sa iyo. Ang mga sinabi mo ngayon, ibabalik ko sa iyo. Pag-isipan mong mabuti kung paano mo mapoprotektahan ang buhay mo. Nakita ko na ang libu-libong multo, ang maliit mong hukbo. Hindi ako matakot. Ano? Kulang PA? Silang 7 lang ba? Wala na bang iba? Bakit naririnig ko lang ang boses? Pero walang tao. Kung mayroon akong baraha, subukan mong alamin. Kasama nila ang 7. Hindi ba sapat para patayin ka? Huwag mong sabihin sigurado ka. Baka mamaya, pag nasampal ka na, saka kahihingi ng awa. Natatakot ako. May baraha ka PA? Kung may baraha ako, subukan mong alamin. Nakpapanggap. Aminin ka malakas ka Liu Xuan, Piron Gayon. Tulad ng ibang henyo, magiging hakbang sa tagumpay ko. Ako nakapusuli. Tingnan mo kung hindi ko gagawin. Naghahanap ka ng kamatayan. Yan ang ekspresyon, paborito ko. Makita yung berde mong pagmumukha. Walang kwentang galit. Nasaan ang 5 tigre? Nasaan ang tigreng malupit? Narito kami. Kung ganoon, tulad ng kanyang nais, patay ng walang awa. Kasama ang 5 magaling na general, durugin sila. Hindi maganda. Napakalakas ng kanilang espiritu. Lumalampas na sa limitasyon na kayang tanggapin ng mundong ito. Tigilan na ninyo, kung magpapatuloy pa, lahat tayo ay mapapahama. 2 Maginoo, itigil na ninyo ang inyong kapangyarihan. Ang buhay namin ay mahalaga rin. Liu Xuan. Kuya. Nasaan sila? Habulin. Siya ang unang nag-withdraw ng espiritu. Mas malala ang epekto sa kanya, hindi dapat siya malayo. Habulin. Opo. Kuya, okay ka lang? Kung hindi dahil sa inyong dalawa, patay na siya. Pasensya na Kuya. Kuya, yung nangyari kanina, hindi naman lahat kasalanan ni Bunso. Kung tuluyang lumaban, baka lahat tayo ay bubukapi Ako ang magprotekta sa inyong dalawa. Anong kinakatakot ninyo? Pwede namang mamatay lang yung iba, at saka, yung 2 babae ni Liu Xuan, nandito pa. Mas nag-alala lang siya kaysa sa akin. Naiintindihan mo ba? Mas nag-alala lang siya kaysa sa akin. Ang lakas ni Liu Xuan, mas nakakatakot pa sa inaasahan ko. Huwag nang palayasin. Kung hindi, siya ang magiging malaking problema ko. Ayong 2, sumama kayo sa akin. Pero hindi ba't hinabol na nila? Akala mo ba, mapagkakatiwalaan yung mga yon? Kuya,
Ang ibig mong sabihin, pumunta sa Guan, kahit tumakas ang pari, hindi tumatakas ang simbahan at saka. Bukas na ang pinto ng Huang Kuan, hindi pwedeng magpabaya sa planong ito. Dapat mamatay si Liu Xuan, ang tagapagbantay. Bilisan mo, buksan mo ang pinto, tatay. Tatay, Ito ay, pasok muna tayo. Babae. Talagang nakakaapekto lang sa bilis ng paghugot ko ng espada. Tumigil ka na sa pagsasalita, tawagin mo ang doktor. Huwag na tawagin. Ako na. Malubha ang pinsalang natamo niya. Maghanap ka ng gamot sa internal na pinsala. ako na. Saan ang Guan Family Pharmacy? Diretso, dadalhin ka na mayordomo. Sigish, Panginoon, anong nangyari? Natalo. Para kaming iligtas, sumabak siya kay Kaoxiao. Iniwan niya ang lahat ng kanyang espiritual na lakas para protektahan tayo. Kaya nga, Tahimik. Liu Xuan, kaya Montag PABA? Maliit na sugat lang, matutulog lang ako, ayos na. Kung hindi ko ginamit ang 99% ng aking espiritual na lakas para bantayan ang pinto ng Huang Kuan. Maliit na angkan ng Kao, madali ko lang sila. Naku, nawawala na sa sarili. mapapatunayan ko, totoo ang sinasabi niya. Huwag kang magsinungaling. Kung 1% lang ng kanyang lakas. Nakipaglaban siya kay Cao Xiao hanggang sa magdilim ang paligid. Kaibat parang Diyos na siya? Ano ba ang alam mo? Nakita ko mismo. Ang ingay. Liu Xuan. Naku, wala ng hininga. Ano? Paano nangyari? Ang magiging asawa ko mamamatay na. Kasalanan kao. Kung hindi dahil sa amin. Hindi siya. Mali, malakas ang pulso. Hindi patay, may pulso pa. Hindi patay, bakit ka nagsasabi ng kung ano? Natakot ako. May pulso pa siya, pero napakahina. Hindi magtatagal. Hindi sapat ang gamot sa internal na pinsala. Maghanap pa ng mga halamang gamot, mas mahalaga mas mabuti. Ako na. Maghanap ng tahimik na lugar. Sa kwarto ko, tayo na. Hindi pa nagtatagal, kumalat na ang balita. Tinitignan tayo nila, mga gago, kuya. Kumusta ka? Minalit ka Ozi Liu Xuan. Kung hindi kami tumigil noon, kahit na 5 laban sa 7, ang panalo ay magiging napakahirap. Ganong ba kalala? Ang kanyang espiritual na lakas ay higit pa sa akin, at hindi rin madaling talunin siya. Pero ano naman? Samantalahin natin ang kanyang kahinaan. Patayin natin si Liu Xuan. Pagkatapos, lipulin natin ang 5 tigre, at ang pag-isa ng Longshu ay malapit na. Kung ganong lang kadali, Zana. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin at patayin si Kichuan para wala ng problema. Kuya, Paano ka nagmamaneho? Kuya, tingnan mo ang harap. Ano ito? Ang mga sandata na ito. Kuya, ito ba yung mga unang tao na pinadala mo? Hakahabulin si Liu Xuan? nawala lahat? Paano nangyari yon? Hindi ba't malubha na ang sugat ng Liu na yon? Gawa ba ito ng magkapatid na Son? Kahit bigyan mo pa sila ng 100 tapang, hindi nila gagawin yon. Siguro ibang grupo ang may kagagawan. Sino pa ang may lakas ng loob na bastusin ang aming pamilyang Cao? Lumampas ka na. Cao Xiao. Sino kayo? May lakas ng loob kayong harangin ang daan ng pamilyang Cao. Pinatay ninyo ang mga tao namin. Gusto niyo bang mamatay? Mga daga na nagtatago lang. Tapos direktang tatawagin ang pangalan ng kuya ko. Papatayin ka o kayo. Pamilyang Lu, pamilyang Sima. O pamilyang Liu. Si Liu Yaozu, angkan ng pamilyang Liu ng Han. Si Liu Qi, tagapagtanggol ng pamilyang Liu. Si Liu Ling, magandang aw. Talagang ga kayo. Bakit, kayong mga nagtatago? Sa liblib na lugar, mga pamilyang nakatago, hindi na makapagpigil. At gustong makisali sa gulo? Ang away sa huwa, mga problema ng mundo. Hindi namin pinapakialaman. Pero, pinatay ninyo ang mga tao ko. Hindi fair. Hindi ba't kayo ang unang lumabas? Si Liu Xuan, maayos naman ang pagbabantay niya. Bakit bigla siyang lumabas? Ang lihim na dahilan, sa tingin ko, mas alam mo kaysa kanino man. Sasabihin ko sa'yo, ang mga tao ng pamilyang Liu, kami ang bahala sa kanila. Kung ayaw mong mamatay, huminto ka na. Mamatay? Sa inyong mga nagtatago sa mga liblib na lugar, mga pamilyang nakatago, ang pinakamalakas sa kasalukuyan. Sino ang makakapatay sa akin? Anong walang kwentang pamilyang Liu? Mga dagalang na napilitang tumakas sa bundok. May lakas pa kayong makipaglaban sa pamilyang Cao. Anong pinagtatawanan mo? Kung gagalaw ang kuya ko, mamamatay kayong lahat.
Bakit hindi mo tanungin ang kuya mo kung kaya niyang makipagsapalaran sa akin? Ikaw. Malakas ang pamilya Cao, pero ang pamilya Liu, hindi rin mahina. Tama, kung sigurado kayo. Bakit hindi kayo kumilos? Bakit kayo nagbabanta lang? Sa totoo lang, Kao Xiao, ang pinsalang natamo mo ay hindi rin gaanong maliit, di ba? Wala yan, ilang buwan lang akong magpapahinga. Kung gusto ko, pwedeng unahin kong patayin kayo. Bago si Liu Xuan. Mali ang intindi mo. Ang ibig kong sabihin, hindi kami kikilos. Pero kung lalapit ka kay Liu Xuan, maniwala ka sa akin. Ikaw ang mamamatay. Hindi ako nagkakamali, di ba? Sinasabi mo na pinipigilan mo kami para sa ikabubuti namin. Dapat ba namin pasalamatan ka? Yung Liu na yon, kahit sa pinakamalakas niyang panahon, hindi kaya ng kuya ko, lalo na ngayon. Sinasabi mong hindi kaya ng kuya ko? Nakakatawa ka. Tumigil ka na. Alam ng kuya mo ang kanyang kakayahan. Nakalaban na niya kami. Ang 5 Tiger Spirits namin, hindi basta-basta lang yan. Kao Xiao, alam nating dalawa. Kapag kumilos ang mga hidden families, ibig sabihin nito'y giyera. Maniwala ka sa akin. Hindi ito ang tamang panahon. Tumigil ka na. Hindi makatarungan. Kuya, bakit ka tahimik? Tumigil kayong lahat. Dapat patayin si Liu Xuan ngayon. Walang makakapigil sa akin. Kung gusto kong patayin si Liu Xuan, marami akong paraan. Ano na? Hindi PRN. Nasubukan ko na ang lahat ng paraan. Binigyan ko na ng gamot at supplements. Pero hindi pa rin siya nagigising. Marunong ka ba talagang mag-alaga? Mamamatay na ang asawa ko. Akala mo ba gusto kong mamatay siya? Siya ang aking nobyo. Siya ay akin. Ano ang... Ate. Hindi pa nagigising ang bayaw mo? May balita ang mga tiktik. Maraming hindi kilalang tao. Sa paligid ng Guan family. May problema tayo. Naku, tiyak na ang pamilya Cao. Baka. Darating na sila ngayon. Lumabas ka muna. Huwag mong papapasukin ang sinuman. Kailangan pa natin ng konting oras. Bilisan Montag. Ano na gagawin natin? Ang pamilya Cao. Ay halapin na lumait. Kung hindi magising. Si Liu Xuan ngayon, wala na tayo. Ano nang ginagawa mo? Pareho lang naman tayong malalagot. Gagawin ko lahat ng gusto ko bago matapos. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Malapit na siyang mamatay. Ginugulo mo pa siya. Dahil malapit na siyang mamatay, mawawalan ng tagapagmana ang pamilya Liu. Naiintindihan mo ba? Anong nangyayari? Ginamit ko lang ang turtle breathing technique para magpagaling. Bakit akala ninyo malapit na akong mamatay? Kaysa makinabang ang manyak na si Cao Xiao. Ibibigay ko na lang ang mahalagang una kong pagkakataon sa taong pinakamamahal ko. Lanan, Ako lang ba? Parang narinig ko si Liu Xuan na nagsalita. Umalis ka diyan. Paulit-ulit na lang naasawa ang tawag mo sa kanya. Akala ka mahal na mahal mo siya. Naglakas loob siyang mag-isa. para sa lakayin ng pamilya Cao para sa atin. Gagawin ko rin ang isang bagay para sa kanya. Kung hindi mo kaya, huwag mo na akong istorbohin. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Lahat naman may una. Ako na. Ako dapat ang una. Ako ang kanyang nobya. Ako dapat. Ako muna. Ako muna. Sabay na lang kaya tayo. Siege. Para na rin. Magkaroon na mas maraming tagapagmana ang pamilya Liu. Ano ng klaseng sitwasyon ito? Kung magigising ako ngayon, mas lalong hindi ako makakapaliwanag. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng sirain ang aking reputasyon ngayon. Ikaw, ako, kayo, pwede bang pakinggan niyo muna ang paliwanag ko? Ang sama mong tao. Akala ko patay ka na. Buti na lang okay ka. Basta okay ka, okay na ako. Ako ang bantay ng pintuan ni Haring Yama. Gusto ko sanang mamatay. Pero ayaw niya akong kunin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nangako ka sa akin na pakakasalan mo ako. Dapat kang mabuhay ng maayos. Pangako ko sa inyo. Tama na, huwag ka nang umiyak. Kalaban. Naku, dumating na ang mga tao ni Cao. Anong gagawin natin? Liu Xuan, anong gagawin natin? Nandito naman ako. Pero ang sugat mo. Hindi ito sugat. Matutulog lang ako at gagaling na. At saka kanina, hindi tayo sa inyong dalawa napabigat sa akin. Patay na ang taong Cao. Sige, tayo na. Tara, labas tayo at tingnan ang sitwasyon. Ito ang panganay sa 5 tigre ng Angkan Guan. Walang kwentang kalaban. Sabihin mo kung nasaan si Liu Xuan, ay yung mga alagad ng Angkan Cao. Pang-api lang ang kaya ninyo. Tigil ang daldal. Kung hindi ninyo isusuko, si Liu Xuan ngayon din, papatayin namin ang buong Angkan Guan. Tama. Ang lakas ng loob mo. Hoy, sinong pamilya ang gusto ninyong lipulin? Narito ka rin. Panginoon, ang sugat mo.
Hindi ba't ako ang hinahanap niyo? Narito na ako. Nakatayo ako rito. Halika. Patayin niyo ako. Anong kinakatakot ninyo? Matapos mahagip ng ganitong kasidhing bawi. Kahit bathalay mawawalan ng lakas, lalo na siya. Basura lang siya nang walang tulong ng totoong anyo ng martial soul. Tama. Hindi ka lumabas ng maaga o huli. Malapit na naming pasukin ang tahanan mo. Saka ka lang lumitaw. Nasaan ka kanina? Alam mong hindi ka na makakatakas, di ba? Akala mo ba makakapanghinawa ka sa amin sa pamamagitan ng matatapang na salita? Panaginip lang yan. Mukhang kayo ang hindi nakakaunawa sa sitwasyon. Una, kumpara sa pakikipaglaban sa inyong mga walang kwenta, mas mahalaga akong gagawin. Pangalawa, sinong nagsabi sa inyong wala akong tulong ng martial soul? Lakas ay 0. Kung ako mismo ang kumilos noon, kahit 10 martial soul pa si Cao Xiao, hindi sapat para talunin ako. Ikaf, kaya bang? Kung talagang may ganyan kang kapangyarihan, bakit ka tumakas noon? Hindi kami. Tulad ng mga walang kwentang huwa, ako si kapatid na Dong. Kahit isa sa amin, kayang lipulin ang angkanguan ng walang hira. Kayong dalawa ay parang asong gala na naghahanap ng makakain. Bastos, gusto mo bang subukan ang talim ng aking espada? Ang aking espada ay hindi rin pangik, kapatid na Dong. Bakit hindi tayo magtulungan para makuha ang pangunahing merito? Sang-ayon ako, patayin natin sila. Nasaan ang 5 tigre? Ano ang ibig sabihin ng takot na takot? Ito ang tinatawag na takot na takot. Ikaf, ginagago mo ba kami? Ginagago ko kayo. Naapektuhan ka ng bawi ng lakas. Hindi mo kayang tawagin ang martial soul mo. Talagang nagpapanggap ka lang. Para saan pa ang malaking kutsilyo para sa manok? Xiaoyu, Narito ako. kanina pa nila sinasabi na kayang lipulin ang angkanguan ng walang hirap. Ngayon, puntahan mo. At basagin ang bibig nilang dalawa. Panginoon, kaya ba ni Xiao Yue yan? Sabi ko kaya. Yur. Sige, asawa, suportahan kita. Alangan. Ako si Guan Yu, ang tunay na anak ng pamilya Guan. Labanan mo ako. Tama na, Liu Xuan, nagtatago ka sa likod ng babae. Tingnan mo ako. Wala ka ng ibang paan. Isang batang musmos lang ito. Ay akong durugin ng isang daliri. Makingat ka, Yue. Tignan mo ang espada. Walang hiya. Ito ay estratehiya sa digmaan, walang patakaran sa labanan. Ang pananakot at pang-api ang tunay na kapangyarihan. Talagang wala kang kahiyan, matandang gago. Yur, ang problema ay ang iyong sandata. Bibigyan kita ng bago, mahal. Tama na, Liu Xuan, huwag ka nang magpangga. Isang batang musmos. Hindi mo lang makasagot sa isang taga. Gusto mo bang mamatay siya ng mas mabilis? Ang ingay mo, Yan Yu. Ano, Tong Tunok? Bakit kayo tumigil sa pagtawa? Kung hindi kayo tatawa, kami na ang tatawa. Ito ang banal na sandata ni Guansheng. Ang Yan Yue na tabak. Xiaoyu, subukan mo ito. Ang sandata ng ating ninuno. Ako. Baka hindi ko kayang gamitin. Hindi ka ba naniniwala sa sarili mo o sa akin? Subukan mo lang, sige na. Yun siya. Narito ako. Nakatingin ka ba? May puso siyang dalisay. Magandang babae ito. Ako. Utulungan ko siya. Kahanga-hanga. Nararamdaman ko. Ang espiritu ng ating ninuno ay nagpoprotekta sa akin. Noong laban sa Huajun, kung mayroon lang ito. Kahit ang espiritu ni Hua ay kayang kong patayin. Iba na ang panahon ngayon. At saka, ang pagkilala ni Guansheng ay dahil din sa inyong mga lahi na nagsumikap. Mabuti, mabuti. Sa pagkilala ng ating ninuno, lahat ng sakripisyo ng pamilya Guan ay sulit. Dong, pangahas ka. Labanan mo ulit ako. Huwag kang mag-alala, Dong. Ito na siguro ang huling barahan nila. Basta tayo'y magtutulungan. Patayin muna natin ang babaeng ito na si Huang. Tapos kunin natin ang ulo ni Liu Xuan. Para makapag-ulat tayo kay Panginoong Cao. Sige, sabay tayong lumaban. Patayin natin silang lahat. Patay! Mag-focus. Ang lakas ng kanyang espiritu, tumaas ng daang bises. Ayun na, saksakin mo. Nanalo tayo. Magaling, Yue. Hindi ako nagkamali sa'yo, Liu Xuan. Ano pa ba ang mga lihim mo?
Nagawa ko. Liu Xuan, nagawa ko. Ang galing. Dahil sa magaling kong magiging asawa. Ate, tignan Montag sila. Tumahimik ka. Walang magsasabi na pipi ka kung hindi ka magsasalita. Mali ba ako? Kung hindi ka kilos. Hindi ka na nga makakapangalawa. Sige, magsalita ka pa. Imposible, Liu Xuan. Siguradong ikaw ang kumilos ng palihim. Di ba? Nagkunwari ka lang na nasugatan. Kahit ang sandata lamang ni Guansheng. Kayang talunin ang aming pamilya Yuan at yung sa isang isla. Gaano ba kalakas ang kapangyarihan mo? Nagtanong ka pa, nagdududa ka pa. Ginamit lang kayo ng pamilya Cao. Proud na proud pa kayo. Ngayon, eto na. Bye off. Grabe ang ginawa nila sa atin dati. Huwag mo silang patawarin. Noong unang panahon, ano ang kapalit ng pagiging tauhan ng iba? Alam niyo dapat yun, di ba? Liu Shetsu, kahabagan po. Napilitan lang kami ng pamilya Cao. Kung hindi kami tutulong sa kanila, ang pamilya Hua, ang magiging halimbawa sa amin. Oo. Liu Shetsu, kahabagan po ninyo kami. Sumpa ko, hindi na ako sasali. Sa away ninyo at ng pamilya Cao, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Uunga, kahabagan po ninyo kami, Liu Shetsu. Liu Shetsu, patawarin niyo po kami. Haha, nung. Akala niyo panalo na kayo. Bakit hindi niyo kami pinatawad? Payaf? Naalala ko, may nagsabi na kukunin ang ulo ng aking nobyo. Para sa premyo. Hindi ka o sineryoso yon. Nagmamalaki lang ako. Misunderstanding lang yon. Lahat ay hindi pagkakaunawaan, aminado ako. Kanina ay medyo malakas ang aming boses. Huwag ninyong isipin ang aming kasalanan, huwag ninyong damdamin. Dati ay mayabang, ngayon ay mapagpakumbaba, nakakatawa talaga. Ako, mas gusto ko pa rin ang inyong dating. Ang mayabang na itsura, pakiusap. Ibalik niyo, pwede ba? Young Master Lu, ano ito? Young Master Lu, diretso na ako. Ako, sobrang hinahangaan kita, handa akong yalay. Lahat ng ari-arian ng Yuan family, sa buhay na ito. Susunod ako hanggang kamatayan. Ganon din kami ng Dong family. Ang Cao family ay gumagawa ng masama. Kami ay hindi magkakasundo sa kanila. Ang isang salita, kami ay handang maglingkod sa inyo. Oo. Mga balimbing, ang galing ninyong magpangga. Bakit siya kumakanta pa? Sige, kung gusto ninyong mabuhay, padalhan niyo si Cao Quan. Dito para mamatay at pakakawalan ko kayo. Hindi na dating si Cao Chiao. Elder. Hindi na darating si Cao Chiao ngayon. Tumabi. Sino ka? Sa edad at ranggo, dapat mo akong tawaging kuya. Kuya Ing Lu family. Tutu ba ang Sismis? Ang Liu family ay hindi nawala, nagtago lang. Elder, ano ang nangyayari? Liu Xuan. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ako ang natitirang dugo ng Liu family sa labas. Normal lang na hindi mo alam. Dahil noong panahon ng tatay mo, pinalayas na sila ng lolo ko. Pabantayan ang pinto ng Huang Quan. Noon, hindi ka pa ipinapanganak. Ano ang sinasabi mo? Pinalayas ang tatay ko. Tama na, pag-usapan natin ito mamaya, unahin ko muna. Ang mga problema sa harap natin. Kayo. Bumalik kayo at sabihin kay Cao Chiao, ang mga tao ng Liu family. Kami ang bahala sa susunod na pagkikita ng dalawang pamilya. Iyon na ang labanan, naiintindihan ninyo? Oo. Umalis na kayo. Oo, tara na. Ang lakas ng loob mo. Wala pa akong nasasabi. Bakit ka nagdesisyon ng walang paalam? Shu Liu Xuan, paano ka nagsasalita sa Panginoon? Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya Liu. Ano ang sinasabi mo? Ano ang tawag mo sa akin kanina? Ano ang tawag niya? Tama na, alam kong nagmamadali ka, pero huwag muna. Kapag naipaliwanag ko na ang dahilan, hindi ka na ganyan mag-isip. Takapakmana, tuloy po. Hindi ako nasisiyahan sa ugali mo. Kung hindi mo maibibigay ang tamang paliwanag. Huwag masyadong mainit ang ulo, magkakamag-anak tayo. Makinig ka muna sa akin. Paano? Mahaba ang kwento. E di sabihin mo ng maikli. Sige. 1,000 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking digmaan ang mga pamilyang mandirigma. Ang walang hanggang kasamaan ay nagbukas ng pinto ng Huang Quan, na nagdulot ng kaguluhan sa mundo. Kaya ang pamilya Liu at iba pang mga pamilya ay napilitang magtago at magpahinga
At bilang kondisyon, nabantayan ang pinto ng Huangkuan, ay nagkasundo ang pamilya Cao na itigil ang digmaan. Kaya naging ganito ang sitwasyon ngayon. Ano ang kinalaman ko dito? Siyempre may kinalaman, hindi ba't ikaw ang dahilan ng lahat ng ito? Huwag mo akong purihin, sinasakal na nila ako. Hindi ba ako dapat lumaban? Pero ikaw ay miyembro pa rin ng pamilya Liu. Mula nang lumabas ka, nasira na ang kasunduan. Ginamit ito ng pamilya Cao para maghasik ng gulo. Bilang mga nakatagong pamilya, hindi kami pwedeng walang gawin, kaya napilitan kaming lumabas. At magsimula ng digmaan. Paglalaban lang ng kapangyarihan, bakit kailangan pa? Magmukhang banal. Ako na ang bahala sa pamilya Cao. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakain niyo sa akin ngayon? Sige, diretso na. Pagkatapos ng pag-uusap, napagdesisyonan naming ibalik ang mga kaluluwa ng 5 tigre na pag-aari ng pamilya Liu at ang mga inapo ng 5 tigre ng Han ay muling magsisumpa sa kanilang tunay na Hangginun. Ano? Hindi pwede. Nakasumpa na kami na susunod kay Luxuan. Ngayon, isang salita lang ninyo, kukunin ninyo ang kanyang mga kaluluwa. At bakit namin dapat lumingon at kilalanin ka bilang aming Panginoon? Ingatan mo ang iyong tono. Siya ay ang tunay na tagapagmana ng pamilya Liu, ang aming pamilya Guan, ay magpakailanman magiging tapat sa kanya. Dakilang matanda, isipin mo rin ang nararamdaman namin. May punto zik xiao yue. Walang ganito, bastos. Mga hamak na alipin lang kayo, at naglalakas loob kayong magsalita ng ganyan. Payo ko sa inyo, alamin ninyo ang inyong lugar. Hindi lahat ng tao ay may karapatang magsalita at mag-utos dito. Kayo, Sa totoo lang, hindi ba gusto nilang manguha ng credit? Huwag naman ganyan ang salita. Maganda naman ang ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Natalo mo ang pamilya Hua at pamilya Cao. Binuhay mo ang reputasyon ng 5 tigre. At pinasikat mo ang pangalan ng pamilya Liu. Kaya bilang gantimpala, kung ibibigay mo ngayon ang mga kaluluwa ng 5 tigre, payagan ka ng pamilya Liu na bumalik sa amin. Ano sa tingin mo? Gantin pala? Kailangan ko pa bang magpasalamat sa inyo? Talagang hindi mo alam ang sinasabi mo. Liu Tsuan, mabuti pa ngayon kausap kita ng maayos. Pinapakitaan pa kita ng respeto. Huwag mo akong pilitin na. Sakit. Gaano kasakit? Ako, ang pangunahing linya ng pamilya Liu. At ikaw ay pangalawa lang. At saka, ang tatay mo, ay nagkasala na noon pa at pinatalsik na sa pamilya Liu. Noong ang mga magulang mo ay ipinatapon sa pinto ng Huangkuan. Saka ka ipinanganak. Hindi mo ba talaga alam kung ano ka? Tagapagmana ng pamilya Liu? At naglakas loob ka pang sabihin ikaw ang tunay na dugo ng pamilya Liu? Kung ikukumpara sa amin yung master, ikaw ay isang peke lang. Sa mas masakit na salita, isa kang dayuhan. Mukhang gusto mong mamatay. Naglakas loob kang manakit sa akin. Nung nagsasalita ka ng ano-ano, hindi mo naisip na pwede kang makalo. Liu Tsuan, 2 salita lang naman ang sinabi ko sa'yo. Kyle ang gandong tagbeng manakit. 2 salita. Pinakitaan ko pa kayo ng respeto. Kung hindi lang dahil sa kadugo ko kayo. Sa labas pa lang ay patay na kayo ng ilang beses. Hindi makatarungan. Hindi mo pinapansin ang aming yung master. Ako. Yung master, hayaan mo akong turuan ang walang galang na anak ng puta na ito. Naglakas loob kang manakit sa akin. Kung ang aso sa kalye ay nangangagat, papaluin ko. Lalo na kayong mga hayop na mas masahol pa sa aso. Liu Xuan, napabalief ka na ba? Sila ay ang tagapagtanggol ng pamilya Liu ay iyong nakatatanda. Nakatatanda? Wala akong ganoong uri ng nakatatanda na nagmamalaki. At nakalimutan mo na ba? Pinakaayaw ko sa mga taong walang paninindigan. Yung master, tingnan mo siya. Liu Xuan, makikipag-usap ako sa iyo ng maayos. Ganito ba ang iyong ugali? Makikipag-usap ng maayos? Pagkakita pa lang ang taas na ng ilong. Pagbukas ng bibig, puro panunumbat sa akin. Bukas ang bibig, kukunin ang aking kaluluwa, tawag sa akin ay dayuhan. Tapos sasabihin makikipag-usap ng maayos? Parehong mga matandang lobo tayo. Anong klaseng drama ba ito? Talagang matapang ang bayaw. Huwag kayong magingay. Lakas ng loob nilang hamunin ang pamilya Cao. At naglakas pa ng loob na pumunta dito. Tiyak may masamang balak. Liu Xuan, akala mo ba? Pagkatapos mong labanan si Cao Xiao, wala ka ng katapat sa mundo? Ano? Gusto mo ring subukan? Mukhang hindi mo pa nakikilala ang sarili mo. Ang dahilan kung bakit mo nakalaban si Cao Xiao, hindi dahil malakas ka, kundi dahil sa pamilya Liu. Ang kaluluwa ng 5 tigre ay malakas. At ako ay 10 bises na mas malakas kaysa sa iyo. Ang lakas ng kaluluwa. Kahit na Zigvan Yue noon, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay hindi umabot sa kalahati ng kanyang lakas ngayon. Ito biaang. Kaya ng pamilya Liu na nagkarako. Liu Xuan, Ano? Gusto mo makipag-away? Depende sa iyong ugali. Ganito ang ugali ko. Liu Xuan, ako ang young master ng pamilya Liu.
Ang pagbibigay ko sa iyo ng pagkakataong ito ay sapat na. Sapat na? Hindi ko nakikita. Nakikita niyo ba? Liu Xuan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bago dumating ang lolo, kung patuloy kang magiging suwail, wala akong choice kundi gumamit ng ibang paraan para makipag-usap sa iyo. Kung ganoon, suwail na ako. Gusto kong makita ngayon. Kung anong karapatan mayroon kayong mga tinatawag na pamilya. Para magmalaki sa harap ko. Walang alam sa mundo. Akala mo ba dahil may kaluluwa ng 5 tigre, makakalaban mo na ang pamilya? Ang kaluluwa ng 5 tigre ay pansamantalang ipinahiram ng pamilya Liu. Sa iyong linya, para supilin ang Wang Quan Gate. Akala mo ba talaga na sa iyo ito? Liu Xuan, huwag kang mag-aksaya ng pag-asa na papayagan ang 5 Tiger Spirits na kumilos. Hindi nila tutulungan ang isang tulad mo. Ang 5 Tiger Spirits ay pagmamayari ng aming pamilyang Liu, hindi ng isang dayuhan tulad mo. Lumakas na naman ang kanyang espiritu. Halos kasing lakas na. Ni Kaok Xiao. Sa estado, mas mataas ako sa iyo. S.A. lakas. Kayang-kaya kitang durugin. Binigyan ka lang ng kunting pag-asa. Akala mo wala nang sa pagitan natin. Huling pagkakataon mo na to. Ihandog mo ang 5 Tiger Spirits. At talalampasin kita. Ano sa tingin mo? May isang bagay kang tama. Oras na. Para ipakita ko sa iyo ang tunay na agwat sa pagitan natin. Young Master. Ano ang ginangyari? Isang sampal lang tapos na. Hindi. Ang simpleng sampal na yon, sa totoo lang. Kahit sino sa atin, hindi makakaiwas. Magaling ang mata mo. Liu Xuan, talagang hindi mo ako binigo. Paano ito nangyari? Nababaliw ka na. Naglakas loob kang manampal ng Young Master. Ulitin ko. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano. Kahit young master o family head pa yan, hindi ako magdadalawang isip na manakit. Ikaw ay talagang baligtad ang mundo. Liu Xuan. Kanina lang ako nagkamali kaya nakalusot ka. Ngayon, hindi na ako papayag na mangyari ulit yon. Naku, ang lakas ng espiritu niya. Kasing lakas na ni Kaok Xiao. Naghihingalo na siya. Mamatay ka. Nasaan siya? Ang loko talaga. Totoo pala ang sinabi ni Sun San na napakalakas niya. Ito ba? Ay biro lang. Masyadong malakas si Liu Xuan. Mag-isa niyang kaya. Nadurugin tayong lahat. Noon, hinamon ko pa siya ng labanang walang gamit na espiritu. Buti na lang hindi niya ako pinatay. Huwag mo akong galawin. Liu Xuan, isa ka lang na itinakwil ng pamilyang Liu. Anong karapatan mo? Hindi. Liu Xuan, Ikaf, Young Master. Paulit-ulit kang nagsasabi ng anak sa labas. Akala mo ba joke lang ang sinabi ko? Bitawan mo ako. Kapag hinamon mo ako, dapat handa kang mamatay. Punong pamilya ng Liu, dumating ka. Oh, ang matandang elder ng pamilya Liu, sakto ang dating ninyo. Tulungan nyo agad ang batang Panginoon. Lolo, ano ang ginagawa ninyo? Bastos, Vigilant mo yan. CJ, Yatsu. Tatay, siya ikaw si Liu Xuan? Tama. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Anak ako ng pamilya Liu. Ang iyong kuya, ang magiging Panginoon mo sa hinaharap. karapat dapat ba siya? Bakit ko siya sinaktan? Tanungin mo siya. Punong pamilya. Hindi makatarungan to. Tatay, pakinggan mo, si Yaozu, ilang salita lang ang sinabi sa kanya. Tapos pinatay niya agad. Isang hindi mapagkakatiwalaang traidor. Tama, yan. Kung Zia ay ibabalik sa pamilya Liu, hindi ba't magiging magulo ang buong pamilya? Kailan mo ako itinaas? Mas mababa sa moral na kidnapping dito. Parang may nagmamahal sa inyong pamilya, Liu. Tingnan mo, ayos na. Liu Xuan. Alam kong may galit ka, pero ngayon, hindi tamang oras para magwala. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa harap ng buong pamilya at humingi ng tawad sa iyong kuya. Pangako ko, hindi ko na pag-usapan ang mga nagawa mong kasalanan. Hindi ako nagkakamali, no? Ang aking kasalanan. Gago, hindi mo maintindihan ang sinasabi ko? Ito ang lolo mo. Ako ang tiyo mo. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa amin. Narinig mo? Paano kung ayaw kong lumuhod? Ikaw, ayaw mong lumuhod? Kung ayaw mong lumuhod, mamamatay ka. Patang Panginoon. Anong patay-patay? Magkakapamilya tayo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa hinaharap, ikaw ang magmamana ng pamilya Liu. Tama. Kung gusto mong maging punong pamilya,
Kailangan mong matutong maging mapagbigay at mabait. Huwag ipakita ang iyong nararamdaman. Ikaw, bakit wala kang ganyang klase ng tanggal? Opo, lolo. Nakamali si Yatsu. Yuxuan. Naintindihan ko na may hinanakit ka sa labas, pero hindi mo dapat kalimutan ang iyong pinagmulan. Anak ka ng pamilya Liu, kaya dapat mong sundin ang sinasabi ng mga nakatatanda. Una, hindi kayo ang aking mga nakatatanda. Pangalawa, bago kayo dumating, hindi ko narinig. Ang tungkol sa anumang pamilyang Liu na ermitanyo. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo. Maganda ang iyong kabataan at sigla, at ang pagtalo mo sa iyong kuya ay patunay na may konting kakayahan ka. Sa aspetong ito, mas magaling ka kaysa sa iyong ama, ang walang utang na loob. Ako ay nalulugod. Walang utang na loob. Ang iyong ama ay kilala sa buong angkan bilang isang walang kwenta. Walang talento, at hindi pa nagsisika. Tumakas pa para makipagkalokohan sa babaeng Son. Nahuli ng angkan, winasak ang kanyang kapangyarihan, at pinalayas. Pinatapon para bantayan ang pinto ng huwangkuan. Kaya't nandito kan gayon, walang hiya. Sa totoo lang, kasalanan ko rin ang kanyang kamatayan. Sobra akong nagalit noon. Hindi ko napigilan ang iyong tiyuhin, kaya't lumampas siya sa paghampas. Aya't hindi na nagtagal ang buhay ng iyong ama. Ama, hindi mo ito kasalanan. Ang totoo, masyadong matigas ang ulo ng kapatid mo. Ipinagtanggol pa niya ang babaeng Son. Ang iyong ina. Para sa akin, ginawa lang ng aking ama ang nararapat para sa angkan ng Liu. Masyado kang mabait, ama. Karapat dapat silang magdusa. Sa madaling salita, magkasintahan sila. Pinatawad mo pa sila. At tinapunta mo pa sila para bantayan ang pinto ng huwangkuan. At nagkaroon pa sila ng panahon para magkaanak ng tulad mo. Maaring ito ay isang hindi inaasahang biyaya. Tama na. Huwag na, Yuxuan. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa iyong kuya. At isauli mo ang 5 espiritu ng tigre. Maisama ka namin pabalik sa angkan. Sa tingin ko, gusto ninyong mamatay. Liu Tsuan, ano ba talaga ang gusto mo? Ininsulto mo ang aking mga magulang, pinahirapan ang aking pamilya sa Huangquan. Sa isang lugar na puno ng pagdurusa at kadiliman. At ngayon, kayo ay walang konsensya. At nagmamalinis pa. Kayo ba? Ayaw ninyong mabuhay. Nagre-rebelde ka na. Lolo, tama si tatay. Ang batang ito ay walang pinag-aralan at walang disiplina. Ang mga magulang niya ay walang silbi. Sa tingin ko, siya ay isang bastardo. Isang walang kwentang dayuhan. Binastos mo ang aking anak sa harap ng angkan. Mula sa simula, hindi ko dapat. Nagsayang ng oras sa pakikipag-usap sa inyo. Pero mabuti rin. Ngayong alam ko na ang buong kwento, maaari ko na kayong patayin. Nang walang pagsisisi. Tama na, Liu Xuan. Pinagbigyan kita dahil dugo ka ng aming angkan. Pinakiusapan ka ng maayos, pero abusado ka pa rin. Gusto mo bang maging walang utang na loob? Wala kayong karapatang makipag-ayos sa akin. Gusto niyo ang 5 Danger Spirits. Gusto niyo ang mga nasakop ko at ang aking reputasyon. CJ. Gusto niyo? Subukan yung kunin. Ano BA2? Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Akala mo ba lalaban ang 5 Tiger Spirits para sa'yo? E di subukan natin. Nasaan ang 5 Tigers? Narito kami. Sino ang handang lumaban para sa akin? 5 Tiger Spirits, huwag niyo siyang pansinin. Narito ang tunay na Liu. Bumalik kayo agad. Hindi na. Kasama namin ang aming Panginoon mula pagkabata. Alam namin kung sino ang tunay na pinuno. Ano ba yan? Ano ba yan? Paano sila makikipagsabwatan sa kanya? Ang Liu ang tunay na Panginoon ng 5 Tigers. Zia, isang basta lang na walang pangalan. Bakit niyo siya pinakikinggan? Nakakainis. Mga ninuno, wala na ba kayong bite? Walang galang. Yatsu, Isang walang kwentang tao lang, swerte mo dahil sa mga ninuno namin. Sino nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para bastusin ang 5 Tigers? dayuhan, naghahanap ka ng away. Akala mo takbi Walang paan ang Liu family sa loob ng maraming taon. Papigilan ang 5 Tigers? Narito ang ancestral order ng Liu. 5 Tigers, umalis kayo agad. Naku, nawala ang lakas ng asawa ng ate ko. Ziga. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Gayon.
Panginoon ka, pero nagdududa ka pa rin sa mga tauhan mo. Wala ka na talagang hiya. Isang dayuhan lang, wala kang karapatan. Mangyalam es al you family. Kayong mga to, kapag nagsalita pa kayo, isasama ko kayo sa pagpaparusa. Interesante. Ginagamit ang ancestral order para supilin ang 5 tigers. Plano pala ito. Kaya pala ngayon kayo. Lumapit sa akin. Ito ba ang pinagmamalaki niyong lakas? Tigilan mo na. Wala ka nang magagawa nang wala ang 5 tigers. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, dayuhan, kung ano ang disiplina ng pamilya. Van family, ano kaya ang hinihintay ninyo? Kami. Siya ang tunay ninyong Panginoon. Van Shanghai. Hindi mo ba narinig? Dali, lumapit ka rito. Huwag kayong mangarap. Ang Panginoon ng pamilya Guan ay isa lamang. Ang kanyang pangalan ay Luksuan. Ano ang sinasabi mo, Tak? Nakihimaksi ka, Huwang, batang babae. Pansamantala kung isa sa alang-alang ang iyong kamusmusan. Tingnan mo mabuti ang sitwasyon. Baguhin mo ang iyong salita. May panahon ka pa. Hindi na kailangan. Kayong lahat nagpapanggap na tunay na liw sa loob ng libu-libong taon. Ngunit parang mga daga lamang kayong nagtatago. Sa aming mga inapo ng 5 tigre, hindi kayo nagmalasakit sa wakas. Si Luksuan ang tumulong sa amin upang buksan ang sitwasyon. At kayo, bigla na lamang dumating at humihingi ng kung ano-ano kapag hindi pumayag. Ay biglang nagagalit, walang mas kawalang hiya kaysa sa ganitong paraan. Magaling ang pagsisisi mo. Gago, ano ka, Isang simpleng alipin lamang. Nangangahas kang punahin ang iyong Panginoon? Huminahon ka, Van Shanghai. Si Tia Oyoy ay walang muwang, ikaw ba ay wala rin? Dali, lumapit ka. Humiling ng tawad sa pamilya ng Panginoon, matandang pinuno. Sa tingin ko ay tama si Tia Oyoy. Tama ba? Tama ba? Kaming mga inapo ng 5 tigre, sa pinakamahirap na sandali, ang Panginoon. Ang tumayo ng anghan ay inapi, ang Panginoon din. Ang nagbigay ng puri sa pamilya Liu. Ang mga espiritu ng 5 tigre ay kinilala ang Panginoon, ibig sabihin, hindi kami nagkamali ng tao. Sa halip, kayong mga nakatagong pamilya Liu, ng api gamit ang kapangyarihan, wala kayong karapatan, upang makuha ang aming pagkilala. Mabuti. Mukhang hindi rin ako nagkamali ng tao. Ayong lahat, tumabi kayo. Mga taksil, ngayon, ako ay kikilos para sa pamilya Liu, upang linisin ang aming hanay. Tama na yan. Ang ginagawa ninyo ay nagdudungis lamang sa karangalan ng aming mga ninuno. Hindi mo maaaring katawanin ang pamilya Liu at saka ang paglilinis ng hanay, dapat ako ang gumawa nito. Ano ang sinasabi mo? Kung gayon, makinig kang mabuti mula ngayon. Ako, si Luksuan, ang magiging pamilya Liu. Lolo. Nababaliw na itong bata. Sinasabi niyang siya lamang ang magtatag. Ng isang pamilya Liu, walang katotohanan. Patayin ninyo ang batang ito, ang walang utang na loob. Matagal ko nang gustong gawin ito. Kasing tanga mo ang iyong ama. Kasing tigas ng ulo, nararapat lang ang iyong kinahinatnan. Sabay-sabay, patayin siya. Luksuan, kaya. Hindi nyo kailangan gumawa, panoorin nyo na lang. Kahit wala akong 5 teacher spirits, hindi ko na kailangan kumilos. Kayang-kaya ko silang durugin. Tawag ng hangin. Hala, yung kilos niya, ingat. Imposible, 2. Paano niya natutunan ang dark arts ng Zhang family? Sana noon. Hindi natin dapat tinahawak sa kanila ang Huangquan Gete. Itong batang to, siguradong nakapasok sa loob ng GTA. Nakipag-ugnayan sa spirit ni Zhang Yao. Ibig sabihin, posibleng nakipag-ugnayan din siya sa ibang mga spirits. Tawag ng ulan. Ang mukha kao. Grabe. Ito ay tunay na ancient Taoist arts. Naku po. Ate, itong bayaw ko, ilang powers pa ba ang meron siya? At ilan pa ang itinatago niya? Tatay, sabi ko sa'yo, si Luksuan ay siguradong mananalo. Tigil. Zumuzuko kami. Luksuan. Ikaw talaga ang pinakamahusay sa pamilya natin. Talaga? Naalala ko, ako yung tinawag nyo. Itinakwil, walang pangalan, at walang kwentang anak. Apo, kung alam lang namin na ganito kalakas ang powers mo, hindi sana napunta kay Liu Yaozu. Yung walang kwentang tao, ang posisyon ng hair ng Liu family. Lolo, ikaf. Mali ba ang sinasabi ko? Kaya mo bang pantayan si Liu Xuan? Nasayang mo lahat ng resources ng Liu family. Ikaf, hindi mo kayang pantayan kahit isang hibla ng buhok ni Liu Xuan. Tama, dapat ang hair ng Liu family ay ang pamangkin ko. Ingnan mo, namatay ang tatay mo ng maaga, ako naman. Lumayas ka. Karapat-dapat ka ba? Ano ka ba yung kasabihan? Una ay ng api, tapos ngayon ay nagpapakumbaba. Nakakatawa talaga. Tama. Kayo ba ang kayang kumatawan sa Liu family? Apo, aminin namin, nagkamali kami.
Humihingi kami ng tawad. Ito ay aming paghingi ng paumanhin. Umuwi ka na kasama namin, kilalanin ka bilang parte ng pamilya. Ngayon nyo lang naalala ko. Dapat talagang pagigihin ng Liu family na palakihin ka ng maayos. Maging family head ka at gabayan mo ang Liu family. Muling magtagumpay. Ang ganda ng iniisip mo. Ikaf. Mukhang hindi pa ninyo naunawaan ang sitwasyon. Maglakas loob kang makipag-away sa asawa ng kapatid ko. Dapat munang isipin kung paano mamatay. Bigyan MOAKO. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng asawa ng kapatid ko sa inyo? Tama. Sa palagay ko, dapat ninyong isipin ngayon. Kung makakaligtas pa kayo. Dapat ninyong isipin. Kung makakaligtas pa kayo. Mabuting apo, huwag pamilya tayo. Pamilya. Kanina mo pa sila pinapatay sa akin. Galit lang yon. Bakit mo pinaniniwalaan? Gusto lang kitang ibalik sa pamilya Liu. Tumahimik ka. Ikaw si Liu Wen. Ang tinatawag kong tiyo. Tignan mo kung gaano kabait ang pamangkin ko. Naalala pa, ang pangalan ng kanyang tiyo. Siyempre naalala ko, kanina mo pa sinasabi sa anak mo. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Hindi, ako rin naman noon ay. Sumusunod lang sa utos, gago. Hindi ko sinabing ganoon kalala ang gagawin mo. Hindi mo naman ako pinigilan noon. Hindi mo ba sinabi kanina? Kasalanan mo rin? Noong hinampas ko ang kapatid mo hanggang halos mamatay. Sino ang magsasabing tumigil kung hindi ikaw? Tama na, wala na kayong kahihiyan. Magkapatid na nag-aaway, ama at anak na nagkakagalit, kahihiyan ng mga ninuno. Nasayang lahat dahil sa inyo. Ako naman ay patas dahil noong mga panahon na yon. Pinabayaan niyo ang aking ama, kaya ngayon bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Asawa ng kapatid ko, papayagan mo na sila? Huwag kang mag-alala, hindi pa ako tapos. Ang patas na ito ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano ang ibig mong sabihin? Noong sirain niya ang aking ama, ngayon siya naman ang sisirain ko, itataboy ang inyong angkan. Palayasin sa pamilya Liu, itataboy ang inyong angkan. Palayasin sa pamilya Liu. Mabuting apo, huwag. Umalis ka. Huvak, huvak. Tignan mo, noong bata ka pa, niyakap kita. Noong namatay ang aking ama, ipinanganak pa lang ako. Paano mo ako niyakap? Talagang pinawalang bisa mo ang aking ama. Akala mo ba nagbibiro lang ako? Kapag sinabi ni Liu Xuan, gagawin niya talaga. Nga pala, tandaan nyo, ang inyong angkan ay hindi na maaaring mag-angkin bilang tunay na pamilya Liu. Mula ngayon, ako lamang si Liu Xuan. Ang siyang kumakatawan sa pamilya Liu. Liu Xuan, isang kahig, isang tuka. Kapag ganito ang ginagawa mo, sa huli ay pagsisisihan mo ito. Tatalikod ka na ba o hindi? Sabay-sabay na kayong umalis. Ano ba naman ito? Liu Xuan. Kung hindi mo bubunutin ang ugat, baka magdulot ito ng problema sa hinaharap. Sila lang. Anong magagawa nila? At saka, basta't malakas ako, wala akong kinatatakutan. Huwag mong masyadong isipin. Liu Xuan, kahit anong mangyari. Susundin ka namin palagi. Hindi, may mga naisip lang ako. Sabihin niyo, sa mundong ito, bakit ang mga taong mayaman at makapangyarihan ang madalas na makalimot sa kanilang pinagalingan? Samantalang ang mga taong tunay na naghihirap ang mas naiintindihan ang pagiging mabuting anak. Tingnan ninyo. May isa pang nakaligtas doon. Matandang lalaki. Panginoon kao. Nadaya rin ako. Totoo lang. Ako ay palaging tapat sa pamilya Liu. Hindi ko akalain na sila ay naku, hindi pala mapagkakatiwalaan. Hindi na kailangan ng maraming salita. Naalala mo ba? Ah. Ako, ayaw na ayaw ko sa mga taong balimbing. Dalhin niyo siya. Bago mamatay, magmuni-muni ka muna sa loob ng silid. Hindi. Panginoon kao. Liu Xuan ngayon ay katumbas na ng pamilya Kao. Isang kalaban na ang nawala, ano ang susunod nating gagawin? Kaunti na lang ang oras ko. Kailangan kong bumalik at bantayan ang pinto ng Huangquan. Kung gagawin mo ng tuluyan. Babalik ako sa pamilya Kao. Ulat. Ano ang nangyari? At ipinahayag na alis na sila sa pabilyon ng mga bayani at hindi na sasali sa labanan sa Longshaw. Ano, mga walang kwentang tao talaga, hindi maasahan. Kuya, anong kinakabahan ka? Hindi naman sila inaasahan. Yung mga ipinatawag mo, hari, nasa labas na sila ng palasyo at naghihintay. Pasukin sila. Opo. Zino yan? Ako. Liu Yajai Zhang Zi Liu Yatsu. Magandang aw. Ikaw yung taong nakaitim na damit. Tama. Kayong mga Liu Jia, talagang matapang Naglakas loob pa kayong pumunta. Dito sa aming Kao Jia para mamatay? Cheng Ba. Ano ba yan? Siya ay aking bisita. Umusog. Bisita?
Nabaliw na si Liu Zuan, naglakas loob siyang patayin ang aking ama. At sinabi pa niyang itatag niya ang bagong Liu Jia. Ang galit na ito, kailangan kong pagbayaran. Ganito na lang, tayo ay. Magtulong ka. Kayong mga talunan, ano ang maibibigay ninyo sa amin para magtulungan? Kung ganoon, tingnan mo ng mabuti kung sino siya. Ang pamilya Sima. Kuya, sila ay ating matagal ng kaaway. Walang permanente na kaaway, tanging permanente na interes lamang. Ang Cao Xiaoju, tunay na may malalim na pag-unawa. Tulat and Ge, ang punong malaki ay nahahangin kung hahayaan nating si Liu Zuan ang maghari. Hindi ito makabubuti sa kinabukasan ng Longzhao. Kung kayo naman ay mga pamilyang nakatago, mayroon bang perpektong plano para patayin si Liu Zuan? Ang mga bagay sa hinahara ay pwede nating pakusapan. Mayroon akong isang plano na makakatulong sa Cao Xiaoju. Natalunin si Liu Zuan. Tingnan Montag. Ikaf pala, mabuti, sa tulong ng inyong pamilyang Sima, ang pagpatay kay Liu Zuan ay magiging madali. Kung ganoon, pagkatapos ng lahat ng ito, kayong dalawa ay sasama sa akin pauwi. Magpakasal. Siege. May sulat sa kutsilyo. Sulat ng pamilya Cao. Mukhang hindi na natin kailangang hanapin siya. Ang oras ng labanan ay dumating na. Kumpleto ang tawa. Maganda ang lugar na ito para manood. Malinaw ang tanaw. Uun nga pala, nasaan si Liu Zuan? Nasa loob siya, naghihintay sa iyo. Para mamatay. Ulitin Montag. Huwag kang mag-alala, may mamamatay ngayon. Pero imposibleng ako ang may sala. Gusto kong panoorin ninyong dalawang babae. Kung paano ko papatayin ng malupit ang inyong dalawa. Ikaw, Nga pala, kayong lahat, maghintay kayo sa labas, mamaya. Gusto kong makita nila kung paano ko ukunin ang ulo ni Liu Zuan. Opo. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko mas malakas si Cao Xiao. Kaiser Dati. naniniwala ako kay Liu Xuan, mananalo siya at babalik para pakasalan ako. Madilim na, nanonood ka pa rin ng tanawin? Hindi ka ba natatakot na lusubin kita? Sa mundong ito, wala pang taong ipinanganak na kayang pumatay sa akin. Gusto ko ang ugali mo, alam mo ba, para lang mapatay kita. Ang dami kong pinaghandaan. Narito ang ancestral order ng pamilya Liu, 5 tigre. Atras. Walang kwentang tao para lang mapatay ako. Nagtataksil ka pa at nakikipagkasundo, nakakatawa. Ito ay Karma MO. Kung wala ka ng 5 tigre, tanong ko sa iyo, ano ang ipaglalaban mo sa akin? Baka nakalimutan mo, teritoryo ko ito. Pwede mong paatrasin ang 5 tigre ko, pwede ko rin. Patahimikin ang iyong mga espiritu. Nakikinig ako sa kalokohan mo. Nasaan ang 5 magigiting na general? Patahimikin ang Diyos. Mukhang tama ang hula ng pamilya Sima, pero sa tingin mo ba, ang kaalaman mo sa mga pintuan ng Huangquan ay katumbas ng mga nakatagong pamilya? Totoo lang. Hinulaan ko na may ganito kang galaw. Eh ano ngayon? Kumuha ako ng katulong kung kaya mong patahimikin ang espiritu. Kaya mo rin bang patahimikin siya? Nasaan ang Flying General? Narito si Feng Qian. Ikaw pala si Lubu, ikaw pala. Lubu, matagal ko nang narinig kay nanay. Nasa loob ng mga pintuan ng Huangquan, may isang espiritong nakatakas. Ikaw nga pala si Lu Fengxian. Ang lakas ng loob mo. Ang isang tunay na lalaki ay ipinanganak sa mundong ito. Hindi dapat magpakababa habang buhay. Tagapagbantay ng pinto. Ang lakas mo, hanggang sa hindi ko na mabatid ang iyong kapangyarihan. Ang teknik mong ito na patahimikin ang Diyos. Hindi ko na maipakita ang aking tunay na anyo. Pero sayang, napakasayang. Naibigay na ni Feng Qian ang kanyang kapangyarihan. Iniksyon sa Feng Qian, Huaji ng pamilya Lu. Sa tulong nito, sapat na upang matiyak ang tagumpay. Ang lakas mo lang ay mula sa 3 pamilya, kumpiyansa ka pa rin na mananalo ka sa akin. Ano? Parang may iba ka pang plano? Kung ito lang ang baraha mo, sobrang disappointed ako. Ang Zaya Montag talaga, Liu Xuan. Alam kong malakas ka. Kahit na, marunong ka ng konting black magic ng pamilya Zhang. Pero may kapangyarihan ako ni Feng Qian. Isang tao lang ang kailangan kong patayin, at ikaw na yon. Subukan mo. Matigas ang ulo mo. Paano ito nangyari? Sabi ko na sa inyo. Kung hindi kayo gagamit ng mga espiritu ng mga bayani, mas malala ang mangyayari sa inyo. Bakit ayaw niyo maniwala? Bakit mo gagamitin ng malaking patalim para sa manok? Gamitin mo ang tunay na anyo ng iyong espiritu. May tsansa ka pa kung gagamit ka ng tunay na anyo ng espiritu mo. Kung hindi,
Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Kahit wala akong 5 espiritu ng mga tigre, kahit hindi ako gumalaw. Kayang-kaya kong sirain ang kanyang mga teknik. Kung ako mismo ang kumilos noon, kahit 10 espiritu ang mayroon si Cao Xiao, hindi pa rin sasapat para talunin ako. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang lakas ko mismo ay lumampas na sa mga espiritu. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang lakas ko mismo ay lumampas na sa mga espiritu. Paano ito nangyari? Ang talino ko ang pinakamagaling sa panahon ngayon. Kaya ang sabi ko, parang palaka ka sa balon. Namatay ka na ba? Nakita mo na ba ang Huang Quan? Alam mo ba kung ilang henyo ang nakabaon dito? Ang konti lang ng talino mo, ano ba yan? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Bakit? Ako ang pinakamalakas ngayon. Bakit Montag ako matatalo? Bakit? Mula ako sa 8 taong gulang, kasama ko ang aking ina. Na nagbabantay sa pintuan ng Huang Quan. Sa 12 taong gulang, kaya ko na. Pumasok mag-isa sa Huang Quan at bantayan ang mga multo at demonyo. Ang sinasabi ko ay ang pang-araw-araw kong buhay lang. Dito, lahat ay henyo at ang galing nilang magsalita. Sa kanilang masusing pagtuturo, natutunan ko na ang libo-libong sining ng pakikipaglaban, daan-daang paraan ng kulto at 10 kamanghamanghang teknik. Marahil hindi mo alam, noong nakikipaglaban ako sa iyo, ginamit ko lang ang 1% ng aking lakas. Ang natitira, ginamit ko para bantayan ang pintuan ng Huang Quan. Kaya. Mula sa simula, wala kang respeto sa akin. Alam ko na may iba ka pang plano, kaya ngayon. Para sigurado, espesyal akong gumamit ng 10% ng aking kapangyarihan. Pero kahit ito lang, sapat na para patayin ka. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Bakit mas malakas ka sa akin? Bakit? Gusto mo pang tumakbo? Bumalik ka sa loob. Pinigilan mo lang ng basta-basta? Ang espiritu ni Lubu, talagang hindi ka kailanman. Nagloko sa akin. Lagi kong ipinagmamalaki na ako si Cao Xiao ay isang henyo, pero hindi ko inakala na kahit anong pagsisikap ko, pasukan mo lang ako. Bakit? Bakit ganito ang langit? Ako ang pinakamalakas ngayon. Bakit ikaw ang buwan? Ikaw ang araw. At ako ay isang alitap-tap lang? Hindi ako sang-ayon. Alam Montag PA? Kung hindi ka makikialam, hindi rin ako lalabas. Kasalanan mo ito. Ikaw, mauna ka sa Huang Quan at hintayin mo sila. Ang mga kasabwat mo, susunod din. Akala Montag. Pag natalo mo ako, tapos na? Ako. Papadanakin kita en Gedugo. Kung hindi mo kaya, huwag kang magwala. Gusto kitang patayin. May sira ka ba? Ang pinto ko. Naku, talagang sasabog na. Ang Huang Quan gate ko. Liu Xuan. Mabuti, okay ka lang. Sabi ko na, madali lang ang Cao family. Hindi, nasaan ang kuya ko? May mukha pa kayong magtanong. Natalo ang kuya mo, kaya sinira ang pinto ko. Sabihin mo, may sira ba siya? Natalo ang kuya ko? Imposible. Hindi ba halata ang resulta? Ang nakatayo sa huli ay si Liu Xuan. Dapat nyo nang isipin ang inyong kaligtasan. Tama. Hintayin nyo ang parusa. Titignan ko ang pinto ko mamaya. Kahit isang gasgas lang. 1,000 beses kayong mamatay, hindi sapat. Talagang nasira niya. Libo-libong kaluluwa ang lumabas. Wala na. Liu Xuan, ano ang sinasabi mo? Umalis na kayo. Kapag dumating ang ibang gatekeepers. Hindi raw wala. Liu Xuan. Ikaw si Erlang. Mali kayo. Ako si Yang Yin, Gatekeeper NG Immortal Province. Liu Xuan. Ikaw ang tagapagbantay ng Longshao, ngunit pabaya ka sa iyong tungkulin. Na nagdulot ng pagbagsak ng pinto ng Huang Quan, karapat-dapat kang mamatay. Maaari kong itama ito. Huli na, ipinasa ko na ito sa ibang tagapagbantay. Tungkol sa iyo, bayaan mo ng iyong buhay. Liu Xuan. Huwag mong saktan ang aking anak.